Hi, this is Kirby and you are listening to Car Talks with Averick and Genie. Selena. Inspired by Selena. Kahit hindi ko Reset. tinapos. Ay, kala ko gago. Ano ba? Oo nga! Start na tayo! Tanga ka! Nagre-record na ba? Ba't inano mo kasi? Reset! I'm sorry to the listeners. Today Bigla akong is December 6. Yeah, Ano ba? December 6 na. Sorry, It's bigla ako around nagmura. 3:48 Akala ko joke ng time lang. hapon. Akala ko joke time, hindi pa nagre-record. Nagre-record na. Umentra na nga. Uy, visit ka. Ayun nga. Anyways, for today's Okay. episode, ang aming topic ay Kahit ano. The joke. we will review the movie. Just part of it. Kasi pinapanood ko kay Kirby yung The Happiest Season. It's a, ano ba? Lesbian love story. Lesbian ba? Basta it's basta love conquers all. Charot! Wins Love it. wins. Love wins yung tema ng story. Pero wins for ba? me, it's okay. It's an okay. Parang feeling ko yung movie parang Pero may more on feels family sa akin. drama. Oo. Tsaka may feels siya for me kasi ako si John, yung best friend ni Keys. Anyway, so Kirby, since napanood mo na, so how did you Pero, find it? i-introduce muna natin Oh, yung sige, Happiest fine. Season. So, yun nga. Happiest Season is a movie by Case 2, Yeah. Sino yung Kristen Stewart, and co-starring? Sino hindi ba? sila kilala eh. Si Mackenzie Kaya nga eh. Basta si Davis, Abby. Naalala ko Addison si Abby. Brie, Yung girlfriend. Aubrey Plaza, Dan Levy. Basta, hindi ko sila kilala. Anyway. Pero let's familiar go. yung mga mukha nila. So let's go Na-star sa sila story. Sa ibang mga series and movies. Parang medyo yung story. Parang medyo hindi siya kakaiba. Parang Typical. typical na story. Chick flick nga siya for me. Chick flick siya. Chick flick. It's a Chick rom-com. flick. Rom-com kasi ganon. Rom-com siya. So, Tapos, it all started kasi nga it's Christmas. So, parang yung girlfriend ni Case 2, basta si Abby naaalala ko, Abby yung niya, is parang mag-suspend ng Christmas season sa family nila. Itong family nila is a big family pala. And yung father niya is mag-run for mayor and hindi siya out. tanga si Abby, si Kristen Si Abby ba si Kristen Stewart? Ay, Tapos sorry. si Harper. Ay, si Harper jowa. pala. Yung jowa. Si Abby pala. Sorry. Ang gulo ni Sorry Albert. na. Ayan. Kasi naalala ko Abby. So, yung Abby pinaka-story was jowa. talaga is yung Christmas season. Tapos, dadalhin or isasama ni Harper Si Abby. Abby, which is Kristen Stewart, sa bahay nila to spend Christmas. Pero ang twist, hindi alam Sa family ng family ni Harper na lesbian siya. So, yun yung pinaka-story ng movie. Yun lang naman yun. So, Siguro naging complicated na lang dahil nga yung father ni Harper is running for mayor. yan. So, kailangan meron kasi silang, tawag to, pinapangalaga ang image. Kasi nga, he's running for mayor. So, yan. Simulan na natin since sinimulan mo na talaga. Okay. Charot. So, isa-isayin natin yung characters, pero yung pinaka-main lang, which is yung father ni Harper, Mhm. mother ni Harper, yung best friend ni Yeah, Abby, si John. and yung si Harper mismo. We'll discuss about Harper and we'll discuss Abby's character as well. And then, yung sister ni Harper. Si Jane. Tsaka sino and isa? Pangalan nun? Wait lang. Yung divorce. Nag-divorce. Pero parang naging okay sila sa nung huli. Yung may dalawang anak. Si Sloan. Sloan, oo. Si Sloan. Yan. So, Medyo bitchy. So, umpisahan mo natin kay father. Kasi, para sa akin, Bakit? siya talaga yung pinaka naging problema dun sa pamilya nila. Feeling ko, oo. Kasi, siya yung reason kaya hindi rin makapag-out si Abby. Kasi parang ang high na expectations ng father niya. Feeling ko, hindi lang naman father niya, pati nga mother niya. Parang buong family. Pero yung, Though yung mother niya, may gusto rin siyang gawin Oo. for herself, pero hindi niya magawa because of his husband. Yeah. Diba? So, yun, kaya nga sinabi ko na yung father talaga yung pinaka-problema. Kasi parang, ang taas-taas ng expectation niya niya. sa mga tao sa paligid Yun niya. Kasi nga, yun nga, because nga, he's running for Hindi, mayor. Hindi, pero kasi kung titignan mo, if you look closely and titignan mo talaga yung nangyari, bata pa lang sila, Ganun na sila. gano'n na siya. So, Sabagay. parang, yung mga anak niya, talagang nagko-compete for his attention. Tension and love. So, Lalo yung panganay, siguro siya ba yung panganay si Sloan? yeah, si Sloan. Si Sloan, lalo siya.
Kasi si Sloane, based sa story, was a lawyer. Lawyer na nagmagawa ng gift basket. Lawyer na nag-business na lang. Nag-business na nga lang siya. So, parang medyo na-disappoint siya. Kaya, yung father, na-focus yung attention niya dun sa pangalawa, which is si Harper. Kasi si Harper, parang journalist, or girl in the city. Yeah. Tapos medyo feeling siya dun sa bunso nilang anak si Jane, na pinaka-naive sa kanilang lahat. Feeling ko feeling niya na fail siya doon sa anak niya yun. Kasi nga, parang may kulang-kulang. Oo. I mean, ADHD, I think. Pero I'm not... sorry for the term na kulang-kulang. Pero parang... Special na lang. Ang hirap kasi explain sa Tagalog Kaya nga, special na lang. Special yung si Jane. Quirky. Hindi naman quirky. Basta special siya. Ganon. Iba siya. We cannot say na kulang-kulang. It's special. Anyway, so sobra-sobra na lang. Yun na. Sobra siya sa ibang aspeto ng buhay. Meron siya, sobrang special, meron siyang cheese. Charot. So, natouch na natin si father, si mother. Ano masasabi mo kay mother? Gusto niya mag-karate. Di ba? Gusto niya mag-karate. Part na yun. Yun nga, kasi nga, gusto niyang gawin yung mga ganong klaseng bagay, but she can't kasi nga, for the image that they are portraying sa family nila, para sa candidacy ng asawa niya. So, alam mo yun, parang nag-hold back siya sa mga gusto niyang gawin. Diba? Ang hindi ko gusto kay mother is masyado siyang tactless. Yung part na, yung... You're homeless. Yung parang... Hindi, isa pa yun, yung homeless, yung... Kasi di ba yung mga anak ni Sloane, nag-mall sila, tapos nag-babysit si Abby. Tapos yung ninakaw, parang siya tuloy yung na nagnakaw nung jewelry, tama ba? Dun sa store. Tapos yung pagbalik nila, parang may nawawalang gamit sa bahay. Tapos sabi nung mother, sabi nung nanay ni Harper, kung meron kang ninakaw, I know, ilagay mo na lang yung gamit dun sa kasi feeling kasi yung klepto siya. Parang ganon. So, parang, medyo taklesa si mother. So, actually, medyo na-off ako dun para sa off din ako, grabe. Oh my God. Nakaka-off. Hindi niya sinabi direkta, pero parang, ganun na yun. Parang sabi, klepto ka, indirectly. Parang sinasabi niya, okay, it's okay, may nawawala akong gamit. Pero, I won't be mad at you if you just leave it there. I'll understand. I know it's you. Parang ganun. Tapos parang itsura talaga ni Case. Parang, puzzled. Ni Abby, parang, tago ka ba? What's happening? Parang God. Ayan. So, let's move on to the best friend, which is... Si John. Ako siya. It's so mean. Naiyak ako sa kanya. Lalo yung scene na isi-save na niya parang gusto niyang i-save si Abby dun sa... Kasi nga, di ba, napunta siya dun si Abby nandun sa bahay nila Harper. Tapos parang, di ba, nung una sabi pa lang niya na parang suicide mission yung ginagawa mo. Kasi hindi siya out So, parang, anong ginagawa mo dyan? Parang kang tanga, diba? Tapos, nung sinave niya na si Abby from dun sa nangyayari sa bahay, diba? Parang, I'm here for you. Nag-uusap sila sa labas. Nag-uusap sila sa labas, diba? Ano yung sabi niya? May kanya-kanya tayong storya. Kasi nga, diba, parang lagi niya sinasabi, hindi pa out si Abby. Si Harper. Na parang, may kanya-kanya tayong way, kanya-kanya tayong time para mag-out. Mas makagaya sa pelikula. Parang ganun. So, huwag mo nang ipilit yung sarili. Di ba ngayon parang gusto na rin makapag-break. Actually, parang break na nga sila ni Abby. Na paghiwalay na siya kay Harper. Anyway, parang ganun ako. Sa mga kaibigan ko, di ba? Lalo sa mga love life nila, kayo, di ba? Parang, I'm always here, laging just call me. And I'll be there, basta hindi ako tulog. Basta sobrang feels ko siya, si John. Actually, yung character niya yung nagbigay ng parang light feel dun sa movie. Sobrang nakakatawa siya. Pero, yun nga, hindi lang nakakatawa, sobrang siya nagbigay ng relevance ng, alam mo yun? Ng laman. Siya nagbigay ng laman. Oo, nagbigay ng substance. Charot! Nagbigay ng substance. Basta parang siya yung kaibigan na hindi ka iiwan. Feeling ko yung gusto kong part na sinabi niya. Ni John. Is yung, di ba, bago sila umalis, kinuha ni Case ni Abby yung ring sa store. Tapos parang, may sinabi siya doon.
Na parang kinwestiyon niya, parang, what? Why are you doing that? Parang, why are you trying to ruin your perfect relationship? Kasi parang, bakit mo nga naman, ba't kailangan pa? Pakasal. Oo, totoo. Alam mo, ayun yung naalala ko tuloy nung sinabi na, parang, isang podcast natin about sa same-sex marriage. Yeah. Diba? Natouch natin yun nga yun yung natouch natin yun. Parang sabi ko, yung marriage sa hetero couples na lang, sa kanya na lang. For me, sa hetero couples na lang yan. Bigyan na natin yan sa kanila kasi sa atin. For me kasi hindi na kailangan. Like yung sinasabi ni John. For me lang. Parang kailangan pa ba ng engagement? Kung happy ka naman sa relasyon nyo. Though kasi, ako rin, naniniwala din ako, kailangan natin ng labels. Pero sa ating mga for us homo sapiens, charot. Homosexual friends and on the pride na nasa on the other side may in a relationship, for me parang sa akin lang hindi na kailangan. Ano mo yun? Parang ano lang siya, hindi ko bonus na lang. Oo, bonus na lang yung kung if you live in a country na legal lang same-sex marriage. Di, tsaka yung mismong act of going through the process of, yung magpakasal. Parang feeling ko ritual na lang siya. Magiging ritual na lang siya. Parang I forgot the right term to use. Basta anyway. Kasi, yun nga, may point siya dun sa sinabi niya yung yun. Nasa actually, jewelry store sila. Yung pinaka-gusto kong sinabi niya na parang parang napaka-primitive na. Napaka-old school ng gusto mong gawin. Though si Case 2 naman, parang siguro, yung si Abby pala, siguro medyo traditional siyang tao kasi nga, di ba, wala siyang pamilya. Naulila siya. So, parang gusto niyang, alam mo yun? Parang buo kasi yung family ni Harper, boy pa yung mama. Siya hindi. Siya yung papa. So, parang siguro sa kanya gusto niya maging traditional kahit papano sa relasyon niya. Anyway, so yun. And, si Sloan. Si Harper. Si Harper mismo. Alam mo, chat sa kanya ako naiinis. Actually, bad trip talaga. Bad trip ako sa kanya. 'Di ba? Sana may naiintindihan naman ni Abby na hindi siya isama, pero pinilit pa niya. Kasi kung ganun din lang naman pala na tinatago mo yung sarili mo at yung relasyon mo, though inamin naman niya in the end na I'm not hiding you, I'm hiding me, sabi niya. Sana hindi mo na lang sinama kung ganun ka lang din pala kaduwag. Kasi kinawawa niya si Abby Sawyer. Actually, nagmukhang tanga si Abby. Mukha siyang tanga, alam mo yun, lalo yung point na galing sila parang pumunta si Abby sa isang party with her old friends, tapos naiwan lang siya sa bahay. Tama ba ako? Yun ba yun? Iniwan siya sa bahay. Kasi parang hindi na siya sinama kasi nga nahuli siya ng pulis. Sa diba? Mall. Kung ako yan, kung ginaganyan mo ko, uwi na lang ako. Ang tibay nga ni Case 2 kasi parang Coco yun. Yan. Hindi, nung nalaman ko palang na magpapanggap ako na kaibigan. Diba? Uwi na ako. I'm out of here. Diba, yun nga. Nung papunta pa lang sila yung nasa kotse, diba, tinabi niya yung car, then sinabi niya nga na hindi alam sa kanila, play as my roommate. Roommate niya yung pakilala sa kanya, diba? Tapos, uwi na ako. Wag na. Hatid mo na ako, babalik na ako, ayoko na. Tulokohan, diba? Parang gago lang. Kung tatago mo ako, itago mo na lang ako. Wag mo na lang. Wag mo na lang pahirapan. Sobrang napahiya si Abby sa nangyari. Pahiyang-pahiya siya. Oo. Well, kung di rin naman hindi rin naman siya sumama, she wouldn't know yung past ni Harper, di ba? Na-meet niya yung mga ex niya. Tsaka yung history ni Harper. Yung nagkaroon din siya ng boyfriend. Girlfriend. Nagkaroon din siya ng girlfriend. So. Ako, pinaka nakakainis na scene is yung in-out na siya ng kapatid niya. Dininay niya pa. Oo, yun. In front of everyone. Tapos si Abby, nung naririnig niya yun, nag-walk out na siya. Diba? Ang tibay nga ni Abby, pinatawad niya. Pero siguro, talagang kunyari, love mo talaga. Tsaka, feeling ko ang tagal na rin nilang magkasama. Oo. Kaya pinatawad niya. Pero, yung ginawa niyang yun, talagang, nakaka-cringe, nakaka-buisit. Sobrang bisit ako sa character niya na parang, iba yung duwag sa napakasinungaling mo. Oo, diba? Hindi, siguro dahil nga duwag siya, kaya ka nagsinungaling. Pero kasi in-out na siya. Parang wala huling-huli ka na. So, ano pang sense na i-deny mo
Di ba? Oo, di ba? Ewan ko. Kaya kay Abby ako visit. Siguro, Harper ako matatanggap visit ko ba kung dininay niya tas wala si Abby doon? Oo. Pero kasi dininay niya in front of Of Abby. her, oo. Sobrang nakakainis Kaya talaga. napa-walk out na siya, di ba? Napa-walk out na siya. Tsaka nakakainis din yung di ba? Lumabas si Harper with her friends. Tapos, naiwan sila ng ex-boyfriend niya. Ex-boyfriend niya. Ba't pa kailangan kayong mag-catch up? Oh my God. Ex mo na nga, di ba? Diba? Kaya nga sabi ko sa'yo pag ex na, hindi ako naniniwalang pwede kayo maging friends. Not unless yung ex mo na yun is talagang constant sa buhay mo. Na parang, may relasyon tayo, pero lagi naman tayong, parang small circle of friends lang. Sa story kasi family friends sila Oo. Kaya siguro yung, alam mo yun, yung relationship ng pamilya niya. Pero silang dalawa. Yung parang, kasi diba si Harper nasa city na, tapos yung guy nasa, andun lang sa town na yun. So parang, yung relationship nila is parang, ang tagal na natin hindi nag-usap. Parang ganun kasi yun. Ba't kailangan pa mag-catch up, diba? Medyo nairita talaga. Sa kanya ako nairita ng tapos bongga. Tapos di niya sinasagot si Abby. After nung, diba, nag-usap sila na parang, sinabi nung ex-boyfriend na, you might want to get spend some time again. Mag-rekindle si Bakla Bell. Siguro nanginig bigla ang Kemi niya. Parang feeling ko, parang, kasi diba nung kinaumagahan, sinabihan niya si Abby na parang, parang sinasakal mo ko, nakakasakal. Parang, what? Nag-catch up lang kayo ng boyfriend suffocated, mo. Suffocated ka na. Oo. Tapos sinabi niya, ako yung suffocated, nilagay mo ako sa basement ng bahay niyo. Diba? Sobrang nakakainis talaga. Nainis talaga ako doon. Actually, hindi ko siya gusto. Si Abby? Hindi, si Harper. Ang ganda ka, Abby? Sorry, si Harper. Hindi ko gusto si Harper. Nainis din ako sa kanya. Parang, ewan ko parang in real life, pag sa akin ginawa yun, parang ina ba? Ako rin, kung ako gano'n, makipag-break na lang ako. Or, mag-usap, balikan mo na lang ako pagtapos ka na dyan sa agenda na yan. Pero since movie nga siya, tapos di naman talaga siya, totoong buhay. Parang minadali. Kasi parang sa akin, yung flow ng story na parang, tang-ina, pag-gising mo umaga, okay na sa'yo yung anak mo na bading, di ba? Na gay, na lesbian. What? Parang, it doesn't happen overnight. True. Accepting somebody, or ewan ko siguro sa States ganon, pero... Hindi, pero kasi towards the end of the movie, di ba, a year after na. Oo, pero nung kinaumagahan na nag-usap-usap sila. Nagkaroon ng chaos. Tapos parang, what? Nagpa-picture na kayo, nagpa-picture taking na kayo agad, parang, what? Like, nothing happened? Like, what? Ganun talaga, it's movie. Kailangan nilang tapusin yun in, 1.5 hours yung movie. So, ayun. Hindi, medyo mahaba din. 1 hour 45 yan. Parang, ayun. Anyway. Ayan, let's talk about Abby's character. Ang tibay ni Abby. Oo, ang tibay niya. Tsaka, kasi wala naman siyang, kumbaga, kay Harper na lang siya nag-hold on. Wala na siyang family, wala na siyang kahit sino. Mag-isa lang talaga siya. Isa lang talaga siya sa buhay. So, si Abby, parang medyo martyr na ang ganap niya Martyr na siya. Ayun. So, mahal na mahal niya si Harper. Oo, kasi gusto niya pakasalan Mm-hmm. Gusto pa niyang i-ask yung hand in marriage. Parang, wait! Like, ewan ko, ako siguro, magaganon lang ako pag sobrang yaman ko. Grabe. Like, sobrang yaman ko, tapos kunyari may jowa na ako, no? Mm-hmm. Tapos siguro after mga 5 years, 10 years, tapos marami akong pera, tsaka lang ako mag-eksena na, sige, pakasalan ko nga ito. Parang, kung pwede. Pero kung wala naman, wala akong pera, tapos, diba? Kaya nagigets ko yung sinabi ni John. Medyo rin ako doon. Medyo agree ako sa kanya. Pero kasi alam mo, kanya-kanya tayo Kung kayong couple, if that couple, trip nila magpakasal, same-sex marriage, why not couple? Pero sa akin, in my end, hindi na kailangan. Hindi na kailangan for me Parang lang siya, bonus talaga. Kung happy naman kayo sa relasyon nyo and you think that hindi lang relasyon, you're not just in a relationship, you're in a commitment, diba? Actually, yun yung pinaka-importante. Dapat committed kayo sa isa't isa. Aha. Diba? Yun nga. Pero Albert, matanong kita. Ano yan, be? Kasi wala ka pa naman talagang naging jowa. Bakit? Grabe ka. Anong question mo doon? Handa ka na ba? Okay lang.
Kasi ako lang naman, Hindi, yung totoo. Oo, tangina. Pero gusto mo na. Oo naman, kasi matagal na. Ito si Albert, sa totoo lang, siguro mga 3-4 years ago, lagi niya sinasabi, ayoko niyan, hindi ko kailangan ng relasyon. Lagi siyang ganon. Tapos ako naman sabi ko sa kanya, maghanap ka na lang kasi ng foreigner. Parang gusto mo nga foreigner. Parang sabi ko, parang talaga yung market mo pang foreigner talaga. Exotic beauty ako. Exotic beauty kasi ako mga friends. Feeling ko talaga pang foreigner ka kasi ang mga Pilipino masyadong judgmental sa looks, sa exactly. kulay. Yes. Yung mga foreigner talagang pag nakita ng Pilipina, mas maitim, mas maganda eh. Yes. The darker, the better. O diba, once you go black, you'll never go back. O, diba? Ayun nga kasi, sadly, andito tayo nakatira sa Pilipinas. So, ewan ko, let's see. Ako na, kaya, diba, yun yung sinasabi ko sa'yo before na, hindi ko kailangan makipagrelasyon. Masaya na ako. Tikim-tikim lang. Pwede. Pero ngayon gusto mo? Oo. Yung totoo? Oo nga. Ba't may papakilala ka ba sa akin? Ilan taon ka na ba? 33. Pero hindi. Kasi ito, hindi naman sa pagiging cliche. Kung darating. Ganun lang naman yun, di ba? Huwag nating ipilit kasi mahirap pag pinipilit. Ito, guys. Kasi meron kaming pact. Kami nila Jana. Natatandaan mo? Ay, oo. When reach, 45. Age? 45. Tapos wala pa rin kaming stable na relationship or relasyon. Oo. Medyo skeptical ako dyan. Magsasama-sama na lang daw kami sa isang bahay. Oh my God. Ewan ko. Pero parang, sa akin okay lang. Ako din okay lang din sa akin. Pero feeling ko yung friend namin si Jana. Daw? Siya yung hindi makakatupad nung 30, ano pa lang tayo, 33. Pagdating natin ng 45, baka nga may asawa na ulit yan. Sorry. Shoutout nga pala kay Jana. Jana, we love you. Hindi kasi, Basta. Feeling ko talaga, hindi matutupad ng Jana yun. Hindi naman. Siguro, pagdating natin ng 45, siguro nasa isang, hopefully, pero I feel na she'll be in a stable relationship by that time. Sana. Feeling ko by that time, meron ka ng boyfriend na French. Ay my God. Yan, taray! Naghuhula. Hindi, tsaka kung 45 na ilang taon na yung panganay niya. Si Diana. Pero ikaw talaga. Feeling ko magkaka-boyfriend ka ng Frenchman. Tas alam mo, kakanod ko ng mga Thai BL. Gusto ko na ng Thai. Thai na mayaman. May ng isang resort. Half Thai, half French. Ganon. Half Thai, half French. Parang Mario Maurer, di ba? Half Thai, half Italian. Mario Maurer. Tapos meron siyang resort owner siya sa Krabi. Yeah. So, gano'n na. Alam niyo na guys ha. Krabi, Thailand. Ilang years pa? Bilangin mo nga. Ilang years pa? Oy, mahaba-haba pa. Kung 33 tayo ng 45, 18 years pa tayo. 18 17. 17! Ano ka ba? Sige, magka-calculator. Tanga. Kahit sinututor ka ng high school sa math. Compute pa. Sige, 12 lang pala. 12 lang pala. Sorry. Bobo sa math. Ano ba yan? We still have 12 years. Nagulat ako sa 17 years. Mali Paano yung minamat niya? 50 pala. Pag 50 pala, sorry. 12 years lang. 12 years lang. 12 years, matakabahabang ano pa yan. Mababa pa yan. Let's see. Ako naman, di naman ako nagko-person. Ayun, so, ito. I'll remember this date. Today is December 6, 4:11 ng hapon. Why? Talagang hinuhulaan ko magkaka-boyfriend si Albert ng half French, half Thai. Ay, naku, taga mo yan sa bato. Sana. Pag-pray natin yan. Sabi niya sa mga Buddha. Ang pangalan niya is, si Greg. Di ba half French, half Thai? So, Greg Sakvirakul. Butang ilang pangalan. Lejean Titipum, mga ganon. Titipum. Or diba? Si New yung favorite kong, isa sa mga favorite kong Thai actor. Si Titipum talaga ang name niya. Titipum. Seryoso yan. Sige, pero he's cute. Anyway. Ayun. Malay mo naman. Pero, ewan ko. Well, ako, on my end, parang feeling ko, in 12 years time, napaisip talaga. Napaisip ka, diba? Parang feeling ko, ikaw siguro feeling ko you'll be in a stable relationship. Feeling ko, I'm hopeful, pero parang, Ako parang feeling ko, parang hindi masyado. Oo. Ako parang 60-40. Parang gusto ko na lang din ng foreigner. Parang gusto ko na lang siguro ng Korean. Korean, God. Open pa ang Korean saan? Koreana. Sa mga kaya same-sex Japanese marriage or same-sex relationship. O kaya half Korean, half Thai.
Mga Thai, diba? Ay, parang di ba si Liz? Ay, hindi pala siya. Okay, Thai na lang. Sige. Ay, Thai girl na Thai lang. na lang. Thai girl. Ang pangalan niya, Susunakab. Susunakab! Hindi, ang pangalan, Baitong. Baitong. What Baitong? Ayan, hinuhulaan ko ni sarili ko. Magkakaroon ako ng girlfriend na Thai. Paano? Let's see. Malay mo naman. Ewan ko medyo... Baitong. Sasabihin ko ba? Kasi medyo may nagchat-chat sa akin ngayon. So, yung Indian. sinasabi ko sa'yo, Indian. siya pa rin, yung na-meet ko sa G-app, though nag-journey na kami. Pero yung bata? Hindi bata, medyo... Ang dami-dami niya kasing ginger. Oh, hindi. Sino doon? College na siya ngayon. Graduating na yata siya. Ay, bata? Yung sinasabi ko si RJ. Manunong ba? Kumusta? Hindi. Yung mga chat niya kasi kumusta na, ganun. Hindi yung usual na sex tayo, ganyan. Hindi siya booty call. Sugar daddy. Pero, we don't know, pero hindi ko naman siya nire-reject. Medyo, konting entertain lang, pero I'm not into him. Oh! Gando ko! Sige, eto. Nagre-review pa rin tayo, pero mag-off topic muna tayo. Sige, go. Yung pinakabata, kunyari, 33 tayo, no? Okay. Ano yung pinaka-acceptable na age na pwede natin patumulan na For bata? me, siguro mga mid-20s. Sa akin, mid-20s. Ano yung Kasi, mid-20s? mga 25, 26. 26. Mga ganong range, 26, 27. Yung pinakabata mong natikman? Huwag dito, baka 17? pedophile ako. Utang ina ka! 17 nga. Huwag na! Basta. Bulong mo sa akin. Tang ina ka, Albert! May baby fats pa. Child abuse. O, diba? Kaya, please. So, ayun ako, Diyos ko, baka mamaya may magsumbong Grabe, may ano sa pa yun DSWD. May gatas pa yun sa labi. May gatas pa sa lobby. Sarap na sarap ang ginawa. Sabagay, mga bata ngayon, parang mga mukha ng mga, siguro, mukha ng mga stress. 5 years, mga 5-6 years ago, yung mga ganyang age, medyo adventurous sila. Kaya ayun, again, kaya taas-taas ang HIV cases. Ako, kasi pinakabata mga bata, ko ata ng tikman 21. Medyo okay na yun. Pero parang nandiri ako sa sarili ko after. Grabe ka naman. Parang sabi ko, hindi to pwede, parang, Kasi parang, ako, 30 plus na ako, 30 or 31 that time. Okay. Tapos, tumikim ako ng 21, parang, what? No. Pero fresh meat. It's gonna be the first and last time. Pero fresh meat yan. Yung mga Pero ayoko na matanda. Ito lang. Okay lang sa akin yung matanda ng mga ilang years. Hanggang siguro. Hanggang 3 years older than me. Pero more than that, parang hindi ko masyadong bet. Alam mo, tawag to. Ako siguro dahil 33 na ako. Kasi mga 45 na yan. Mga ganun. What? Kung makipagrelasyon ako, kung totoong real relationship to, parang mas gusto ko yung mas matanda mga sa lolo. akin. Hindi naman lolo, gag. Basta mas matanda sa akin, mga nasa 40 to 45. Early mga 40s. Medyo daddy. Early 40s. Early 40s, late 30s. Ganun. Wala ako, 33. Siguro hanggang mga 36 lang yung Ewan ko, kasi parang feeling ko, yung mga ganong age, medyo mature na mag-isip. Siguro sa lalaki. Mag-isip, siguro sa lalaki, parang alin? Okay lang. Pero kasi pag yung babae matanda na parang ayaw niya na sa sex. Pang ina-sex aga? Pwede naman. Sige, magtititigan lang kami, kukwentuhan lang kami. Di sana nakipagrelasyon na lang ako sa'yo. Ay, ako, di ba? Just me. Pero, yun nga, di ba? Medyo, kaya nga pag nag-open ako ng G-app, minsan medyo may mga daddies doon na medyo chinachat ko kasi nga, looking for. Daddy? Hindi naman totally daddy na may anak na. Though meron akong kachat dati na may anak na, pero hiwalay. Pero hiwalay siya. Oo, meron siya, single father with kids na is closeted, looking for a relationship. Ayun, sa mga lalandi dyan, wag po tayo maging homewrecker. Ay nako, may pinapatamaan ka ba? Gago wala. Hindi, sinasabi ko lang. Kasi parang ang daming isda. There's so many fish in the sea. Pero kasi, may mga tao talagang mahilig sa thrill. Kasi ako, guilty ako dyan. Guilty ako. I admit, nakasira na ako ng relasyon. Yan. Kaya I've been there, done that. Hindi naman talaga tayo pipiliin sa huli. Nangyakay sa ka pa. Hindi tayo pipiliin sa huli. Talagang napakasarap lang makipaglaro sa apoy. Oh my God. Pero, in the end, Moira. tayo rin ang papapasok. Moira!
Paubaya. Ano paubaya? Paubaya. Pinaubaya mo. Basta, wag tayo lalandi ng may mga sabit. Landi responsibly. Mamili tayo ng lalandiin natin. Dapat pag maglalandi ka, yung hindi ka masasaktan. Ay, nako. Parang may pinaguhugutan ka na naman talaga. Talagang hugot na hugot ako dyan. Kasi I've been there. Pumatol na ako sa may jowa, pumatol na ako sa may anak. Parang, sa una lang masaya, pero hindi ka pipiliin sa huli. Oh my God. Galit. Ay, ako, let's go back to reviewing the happiest season. Oh, okay. Sino na? Si Sloane. Si Sloane is yung... Ay, naku, naiinis ako sa kanya. Ewan ko, pero... Hindi panganay. Oo nga, pero hindi naman sa naiinis ako sa kanya. Feeling ko ganun talaga siya, yung attitude niya. Because, dahil nga, hindi... Parang unsuccessful lawyer siya. So, feeling ko, kaya ganun yung attitude niya sa asawa niya. Diba? Iwalay na nga dapat sila... Basta magpa-file siya ng divorce. Hindi naman siya unsuccessful. Hindi naman siya unsuccessful, pero parang hindi niya na-practice yung gustong mangyari ng father. Nagkaanak kasi sila. Okay. Sorry, hindi ko masyado Hindi, parang ang basa ko dun sa movie, lawyer siya, tapos kinasal, nagkaanak. So, parang nag-focus na lang sila sa family. Since yung business nila is parang maganda naman. Okay. Pero, syempre, yun nga, dahil kaya nga siya nag-lawyer kasi yun yung gusto ng father niya. Nila. Tama. Tapos feeling ko, kaya ganun din siya. Kasi, very competitive yung ano niya. Yung aura. Oo. Parang palaban nga siya lagi. Because nga possibly na kahit na kasal na siya, may sarili na siyang pamilya. Parang, nagsistrive pa rin siya for her father's attention and love. Okay. So, parang, naiinggit siya kay Harper na parang, okay, since hindi na ako lawyer at may asawa at anak na ako, itchopper na ako sa tabi, hindi na ako yung number one baby. Parang, yeah. Parang ganun nga. Ewan ko. Siguro dahil nga napaka-strong lang ng personality niya. Kaya, she was rubbed in a wrong way ng mga kapatid niya lalo. Kahit naman yung nanay niya, di ba? Parang may scene dun sa kitchen na tinatabla niya si mama. Ayun. Actually, lahat sila may mga issues. Oo. And syempre si Jane, huwag natin pakakalimutan si Jane, yung bunsong kapatid. Si Jane is yung bunsong kapatid na siya, very special. For me, sa kanilang magkakapatid, siya yung pinakakawawa. Though, siya yung pinaka-naive sa kanilang lahat. Kasi nga, again, she's special. Hindi naman special na, hindi siya special. Feeling ko, basta special siya. Gulo ko. Hindi siya misunderstood sa tingin ko. Ako, basta special siya. Hindi, parang ang dating kasi sa akin, parang na-misunderstood siya. Na parang feeling nila, yung may sarili siyang mundo since nagsusulat nga siya nung book niya about fiction. Oo. Pero, tapos focus lang siya doon, tapos marami siyang mga fears. Ewan ko, yun yung interpretation ko sa kanya. Special siya. You know what I mean? Pero, I like her character kasi nga, parang siya. Siyang pinaka-naive. Oo, genuine. Siya yung pinaka-naive sa lahat ng nangyayari. Doon ako na-move sa scene na yung nasira yung painting niya. Sabi niya, na parang, ilang hours ako nag-spend dyan, tapos sinira mo lang ng ganyan. You broke my heart. Diba? Napakababaw niya. Pero, yun nga. Hindi siya tumingin dun sa problema na kapatid niya. Oo. Tsaka gusto ko yung part na sinabi niya, and I'm an ally. What? Oh, and I'm an ally. Diba? Aware siya sa sa mga ally. Yes. Hindi siya against sa kapatid niya. Kay Abby, na lesbian. Anyway, maganda. For you, how will you rate it? Rating ko sa movie, 7. Ako rin, mga 7 out of 10. It has more room for improvement. Medyo nakulangan ako sa acting ni Abby. Ay, ni Abby. Ano ba pa Abby na Abby? Si Harper. Nakulangan ako. Parang, siguro mas effective yun. Mas effective yun kung mas magaling siyang umarte. Yes, oo. Kasi si Case 2, in fairness to given, her, hindi siya umarte. Hindi, totoo, yun nga. Sabi ko nga, parang di ba, pinost ko yun. Parang comfort zone niya yung ganun first role. Time, ganung role. First time niya muna, to be in her comfort zone para lang magawa niya yung role, in her craft, ang gulo ko. So, parang, siguro easy na lang sa kanya. Tumama yung character. Umalain sa kanya. Kaya, parang, siya yung pinaka nagbibigay ng emotions sa lahat ng
character sa movie. Siya yung bigay ng emotion, pero let's be honest, emotionless pa rin talaga siya. Hindi. Pero kasi, feeling ko yung role niya, yung dahil sa role niya talaga, dahil nga, lesbian siya. So, kailangan medyo siya yung reserved. Alpha, reserved na gano'n. Alam mo yun, gets mo ko. Tahimik lang siya dun eh. Oo, tahimik lang siya. Few words, tapos. Yun nga, dahil nga siguro sa role niya, kaya siya tahimik because, dahil nga kasi parang wala na siyang parents, diba? So, she keeps everything to herself lang, kaya tahimik siya, tsaka kay Harper. Ayun, kaya natuwa naman ako kay Case 2. Naging siya. Hindi siya vampire this time. Pero don't get me wrong, magandang Twilight at ang Breaking Dawn, maganda. Ay, gusto ko talaga sila. Yes, oo. Kahit alam nating lahat na medyo nagka-leche-leche sila ni pangalan? Rob Pattinson. So, actually, siniship ko nga sila dati. Bagay sila. Meron silang chemistry. Tsaka feeling ko naman talaga nagmahalan sila. I don't know. Pero feeling ko kasi that time, si Case 2, may conflict sa kanya na parang, I love you, pero there's something missing in my life. Parang, pero diba, naghiwalay sila because dun sa director? Tama ba? Parang feeling ko lang ni, Case 2, hindi talaga niya love. Parang, nagrebelde siya. Parang feeling ko. Ang basa ko doon. Okay. Kasi hindi naman sila hindi naman nagtuloy yung relationship nila after eh. Nung director. Oo. Parang feeling ko na-temp lang, tapos nagtikiman lang, tapos nagkagulo na. Ako ha? Ayun. Pero bagay talaga sila eh. Ewan ko, pero para yung si kaya, alam mo, kaya nga I'm proud of Case 2, first time niya, na gumanap na role as lesbian, which is her comfort zone. Siya naman talaga yon. Kaya parang feeling ko hindi na siya nag-internalize dyan eh. Ang huli kong movie na pinanood niya. Huling movie niya na pinanood ko, yung Charlie's Angels. Isa pa yan pala, sorry. Medyo boyish yun siya doon. Gusto ko siya doon, actually. Yeah. Gusto ko siya doon. Pero hindi ko trip yung Charlie's Angels na yun. Pinanood, trip ko. Kasi crush ko si din. Sino? Crush ko yung isa yung girl. Yung gumanap na Jasmine. Okay. Aladdin, si Negra, oo. Magaling gumanap. Negra ba? Gaga ka. Iba pala yung naisip ko. Maganda rin yung Negra. Yung Negra, yun yung naalala ko. Pero doon pa rin ako sa original na Charlie's Angels. Cameron Diaz. Well, ayun. Ang rating ko is 7 out of 10. How about you, Albert? 7 out of 10. 7 out of 10. Oo. Yan. Kulang. Medyo may kulang. Ang Car Talks rating namin sa moving happiest season ay 7. Hot 7. GMA 7 out of 10. Char. Ayan. So, ayun Speaking of GMA 7, napanood mo pa yung station ID nila? Alam mo, wala pa ako napapanood actually ng 2 or 7 or 5. Kasi feeling ko, sorry dahil nga feeling ko lame na siya. Siguro mga 2-3 years ago, naliliman na ako sa mga station ID ng ABS, GMA. Kahit sinasabi nila sobrang trendy, pero hindi parang nalilame ang lame. Iba pa rin yung mga dati talaga. Yung mga late 2008, 2009, 2010. Talaga feel ko talaga may Pasko. Ewan ko, sorry, hindi ako naging judgmental. Pero itong mga past Christmases or holidays, hindi dahil pandemic, hindi naman pandemic 3 years ago. Pero parang they're doing it for, ano mo yun? Views na lang. Oo, publicity. Hindi na genuine, kaya nga naiinis ako nitong magre-release ang ABS-CBN na station ID. Sinasabi nila, it's part of tradition. Ano tradition doon? Ano ba? What do you mean tradition? Ano, simbang gabi ba yan? Diba? Ano, puto bongbong at bibingka ba yan? Diba? Pero natawa lang ako. Natawa lang ako. So, kaya please, hindi ako against, baka sabihin yung ABS-CBN, shutdown na naman tayo. Pero, ewan ko, ang naliliman ako sa excuse na yan. Bigyan niyo ako ng magandang excuse para panoorin ko yung station ID niyo. Natawa ako kasi may nag-review ng station ID nung dalawa. Okay, tapos kinompare. Okay. Sa 7. Kasi 7 daw para daw PowerPoint. Wait. PowerPoint presentation. Tingnan ko nga. Alam mo, mag-play time ba tayo? Effortless daw. Sige, tingnan ko. Meron daw. Pero i-forward ko na lang. Station ID 2020. Parang effortless. Ito.
effortless. Hindi masyadong ng... Sige. Forward ko na lang. Chucky daw. Tsaka nag-focus daw sa mga artista na hindi daw kilala. Hindi, alam mo kasi, okay. Kasi marami silang mga bagong artists, mga bagong tawag to, talents, na hindi nabibigyan ng magandang execution. Alam mo, yun lang ang problema for me sa GMA. Hindi management. Oo, tsaka paano nila pinackage ang mga artists nila. Di katulad sa ABS, kahit hindi ganun kagaling ang talent, pero nakahanapan ng magandang project. Nabigyan ng magandang project. Tsaka siguro training na rin. Ano ba si Barbie Forteza? Ayun nga, ang pangit daw kasi parang... Kasi Kalil Ramos. Okay, sige, anyway. Parang I've seen enough na. Parang ang PowerPoint presentation lang. Oo, be. Parang oo. Parang hindi in-effortan. Parang, movie maker lang ang ginamitan. Ayan o, yung mga bago. Hindi ko dala yung mga yan. Tapos parang yung kanta mismo, parang pinaturn sa dating station ID ng GMA. Pakinggan mo. Parang pare-parehas na magkakatunog nga kahit naman sa ABS halos magkakatunog lang Okay, sige. Anyway, I will not finish it. Pero, ayun lang. Ang lame. Ano ba ito sa ABS? Okay, sige. Tingnan natin sa ABS. Bigyan natin ng konting, Pero, knowing ABS, in all fairness naman. Kasi sa ABS daw, nag-focus naman daw sa mga tao. Tapos maganda yung kanta. Okay. Siguro yung sinasabi nila yung message. Yung nag-review, sinasabi yung message ng station. Oo. Tapos, alam mo. Saan nag-focus? Naalala ko dyan, nung nasa EXL pa. Yun nga, Christmas season. Binabash namin yan ni Tony. Hi, Beth. Ni Tonton. Yung time ng basta yun yung maganda yung ng ABS-CBN ang nila station ID. Tapos sa GMA Kapuso Pasko na ano ba yun? Caroling lang best. Andun pa si Regine nung time na yon. So isang kalahiyan kay Regine. Etchos na. Pero yun, fairness naman sa ABS. Actually, maganda yung kanta nila. Hindi ko pa alam. First time ko marinig to. Parang madali siya. Ang dali lang recall. Alam mo, feeling ko yun lang din ang secret ng ginagawa ng ABS-CBN, yung recall. Kaya tumatatak siya. Kaya for example na lang, alam mo yung tumatak talaga sa akin na station ID ng ABS-CBN yung, ano to? Ikaw ang star ng Pasko. Yun. Until now, Vice ganda. Hater siya ni Vice nga pala. Medyo hater ako ni Vice. I'm not fond of basher. Hindi naman sa basher, pero I'm not really fond of that girl. GMA, alam ko rin meron din silang GMA, Channel 5. Ay? So, seryoso, meron nga. Hindi ko sila pala. Well, anyways, yun lang. Kasi wala, nga pala si Ryan TV namin. Kasi bumili na, diba? Pinakita na kita ng mga gandang TV sa appliance center. Kasi parang, feeling ko abot na abot mo for sure. Kasi talagang, kaya mo yun. Napansin ko nung wala kaming TV, hindi naman siya hinahanap. What do you mean? Hindi, ako kasi, wala lang, TV dahil nag-Netflix. Hindi na kami nanonood ng TV. Kami rin naman. Channel 2, yeah, ako rin. More Netflix na lang. Tapos sa mga balita, hindi na rin ako nakikinig ng balita kasi na-stress ako sa kanila. Yeah. Hindi na ako nanonood. At saka, minsan ino-on ko yung Digibox. Sabi ko, alam mapanood. Alam mo yun, parang nauubos yung oras ko kaka-scroll sa mga channels. Palabas. Wala akong mahanap na magandang palabas. Siguro pero minsan, yung Netflix, wala ka na rin panood sa Netflix. Kaya nga ang ginagawa ko, hindi ako sa TV nagsa-search. Kasi ang hirap mag-search sa TV, sa Netflix. Hanggang dito ako naghahanap sa phone. Tapos parang, ilalagay ko lang sa list para mag-appear na siya sa TV para madali. Kasi may mga movies ata na hindi pinapalabas dito. Oo, or may mga series na hindi available dito sa Pilipinas. Bakit pa tayo nagbayad? Totoo. Di ba dapat lahat? Dapat kung anong meron sa Netflix sa ibang bansa, meron din dito. True. What's up, Netflix? Come on, we are paying! Kahit ngayong Dark Blue Kiss Dark Blue Kiss nasa Netflix Thailand. Sana man lang, diba? Though napanood ko na yung Dark Blue Kiss, pero maganda pag nasa Netflix. Tsaka sana yung mga movies, magkaroon naman sila ng way na para maging available din naman siya sa
sa kahit saan, hindi na kailangan ng HBO Kineme kasi gusto ko panoorin Ay, oo. Ganun talaga, capitalist. Wonder Woman nga ba ito? Hindi ko alam. Tsaka Hulu. Dami na. iFlix. Ano pa ba dami na. Amazon Prime. Buti sana ko tig 50 pesos lang yan eh. Tigpa 500 na nga. Diba? I don't know. Kaya nga, though marami naman tayong options for now. May torrent, katulad na nagpa-torrent ako. Grabe, no? Nag-start tayo, tapos di man lang tayo nagkamustahan kung kamusta yung week natin. Sige, lagay na natin ngayon. Sa dulo. Sige, magkamustahan tayo. How was your week? My week is like, may pinaglalaban pero hindi na hindi na paglaban. Pero, ano mo yun, tinanggap ko na lang. Alam mo naman yung sinasabi ko. Tinawag ko yun sa'yo one time. Nitong week lang, di ba? So, pero, alam mo yun, tanggap-tanggap na lang. Kung ayaw talaga nila, wala tayong magagawa. So, this work-related. Basta. Well, ako naman, na-stress ako. Na-stress ako sa point na naiyak ako sa sobrang stress. Ayun yung sabi mo sa yan, kasi ito, let me just, discuss break it down. Yeah, discuss it for a little. Kasi nga, meron akong kaibigans. Ooh. May S. Mga kaibigan. Plural. Mga kaibigan. Akala ko kaibigan ko. Pero, oh my God. dahil lang sa pera, nagpakita sila ng tunay nilang kulay. Ganun talaga. Alam mo, I agree with that statement. Well, to be honest, hindi ako galit. Mm-hmm. Mas disappointed ako. Kasi parang, hindi naman kailangan umabot sa ganun. Na parang, maririnig ko kasi, papapulis ako, papabarangay. Parang, what? What did I do? Diba? Wala akong ginawa sa kanila. Ang hirap kasi i-discuss, pero yun nga, gusto ko lang malinis yung pangalan ko sa mga nakikinig sa akin sa work, ganyan. Kung ano man yung narinig nyo about me, that's not true. Kasi dapat, pag magsasabi kayo about me, or anything about me, get your facts right. Then, tsaka kung may mga narinig kayo, for example, may mga narinig kayo about this person na feeling nyo kailangan nyo ng straight na sagot, tanungin nyo direkto yung Yeah, actually doon nga ako nabuisit kasi parang ba't kailangan pang i-discuss mo with somebody na hindi naman wala namang pakialam doon sa problema natin. 'Di ba? Kung may gusto kang malaman, kung may gusto kang iklaro, sa akin mo i-discuss, ba't kailangan mo i-discuss sa ibang tao? Nabuisit pa ako kasi nalaman ng mataas manager na expat. Parang, ba't nakarating doon? It's a personal thing. It's about investment. Diba? Ba't kailangan makarating doon sa tao na yun? Well, one thing's for sure, gusto ko nilang siraan. Actually, yun nga yun eh. Tapos, ang nakakatawa doon, when I confronted them with, doon sa nalaman ko na parang, sinabi ko kasi na parang, sana matino kayo kausap. Kasi diba, malalaman ko may ginagawa pala kayo behind my back. Hindi nila inamin. Parang they denied it na parang, huh? What are you saying? Ano yung sinasabi mo? Pero, di ba parang, what? Hello, alam ko yung ginawa nyo. Tapos, nung kinonfront ko kayo, i-deny nyo sa pagmumukha ako. Dapat, pag ang lakas ng loob nyong magsabi ng kung ano-ano, kung kani-kanino, dapat may lakas ng loob na sabihin sa pagmumukha ko. Tapos, yung isa, she came clean na parang, hugas kamay siya na parang, kung ano man yung narinig mo, ay, hindi yun yung intention ko. Na parang, what? Hindi mo yung intention, pero nalaman na ng mga taong wala naman dapat kinalaman. Parang, come on, sino bang niloko nyo? Tsaka ano bang purpose? Ano bang purpose nila? Yun yung pinaka, ang dating kasi sa akin, siguro, sa isip niya, ayaw niya manira, pero yun yung nangyari. Nanira ka ng pangalan. Kahit ano pang sabihin mo yung intention mo, sinira mo yung pangalan ko dun sa tao na yun. Tsaka buti sana kung isa lang tao lang may alam eh. Nalaman ko sa ibang tao na wala namang kinalaman. Oo, walang kinalaman na parang, ba't mo alam? Tapos yung malalaman ko, ganun pa na parang, ipapapulis ako, ipapabarangay. So, ibig sabihin, talagang kinakalat nila. Well, so, who's chismosa now? Hindi ko alam. Wala akong pakialam magchismisan kayo dyan. Ang sa akin, sana yung chinichismis nyo totoo. Totoo. Yun. Diba? Kung may mga gossips pala, are not true. Kung may mga ganun pala, di sana, salin-salin na yun. Ako na lang magkukwento kung ano nangyari para malaman natin yung totoo. They're duwag na. Kasi ang dating sa akin, parang, wala kayong masisi, hindi nyo masisi yung sarili nyo about what happened dun sa pera. Naghanap sana ng scapegoat.
it's an investment, dapat, pera yan na hindi nyo kailangan. So, bakit nyo ako pinipress ngayon, di ba? Hindi, in the first place, hindi ako yung humawak ng pera. At hindi rin ako yung habulin nila. At hindi rin ako yung company, di ba? So, parang, what? Bakit ako? Anyways, yun lang. Nag-grant na, no? Actually, inubos lang namin yung oras kasi meron pa time. Like, 10 minutes pa kami. Ayun. So, sa mga nakikinig dyan na nakakaalam sa nangyari, ayusin nyo yung mga ano nyo, mga... Break it down, y'all. Ayusin nyo yung mga pinagsasabi nyo about me. Hindi ako magpapakilala sa ganong kaliit na pera. Kaya na natin sila. Kung sana mga ano yan, mga 250 million. Sige, mag-usap tayo. Magkano ba yung pinag-usapan natin lang pera? Kaliit na amount, 10,000 lang. Ini-stress nyo ako sa ganong kaliit na amount. Come on. You're better than that. Huwag niyo ipakita na ganun lang yung ano nyo. Level nyo. Huwag niyo ipakita sa akin na yun lang. Halagang 50K. Halagang 50K? Ano? Sa totoo lang, iniisip ko nga pag nagkaroon ako ng pera, ako na lang magbalik ng pera nila eh. Yeah, pero, since inaaway nyo ako, since inaaway nyo ako, bahala kayo. Diba? Imbis na tutulungan ko kayo na about more information about the company, wala, bahala kayo. Sabi ko sa kanila, ibang tao na hawak na sa inyo, kayo, ayusin nyo yan. Hindi ako yung tinatoxic nyo. Naghanap tayo na legal team, charot. Tinatoxic ako eh. Parang, what? Ang naramdaman ko kasi parang naghahanap na lang sila ng isisisi nila. Hindi nila kayang sisihin yung sarili nila about what happened. To be honest, wala naman dapat kailangan sisihin. Ganun talaga eh. Diba? Nangyayari talaga yan. So, dapat kayo, prepared kayo. Tsaka dapat sa mga ganyang klaseng, investment sa... It's a risk. It's a risk you're taking. Diba? Hindi naman to scam or whatsoever. Wala akong masyadong alam sa sinasabi ni Kirby, pero I know where she's coming. Pero kung ikaw ay mag-i-invest sa isang bagay, lalo sa mga financial na ganyan, responsibility you should know the risk. You should know the risk. Responsibility mo na aralin. So, pag may nangyaring kung ano man, handa ka. Hindi yung is parang, what happened? Ba't ganon? Hindi sa pagja-judge, yung mga mga taong yan, do they have the slightest knowledge ng pinasok nila? Yung isa, kasi umattend siya ng ng seminar. Yung isa, itong nakakatawa kasi sinabihan niya kasi ako ng ginagawa mo ba ako? Parang, what? Nakaka-offend kasi parang, hello, hindi kita ginago. In the first place, hindi ko hinawakan yung pera mo. Okay. Diba? Parang, ba't kita gagaguhin? For that amount? For that small amount? Diba? Accuse mo ako ng ganun. For me, yung mga ganyan, alamin nyo yung process. Hindi yung... Etong hindi siya umattend eh. Hindi siya umattend yung seminar. Tapos sabi, hindi, okay na yan. Okay na pala. Tapos pag nagkaroon ng problema, ako sisihin nyo. Parang, hindi tama yun. Mali yun. Wala eh. Tapos, pagkakalat nyo sa kung kanina. Yun ang hirap sa mga taong, hindi naman sa ginajudge ko sila. I don't know those people. Pero, you are uneducated. Hindi mo alam. Grabe. Hindi kasi, again, kaya nga tinatanong ko kanina eh. Alam ba nila yung pinasok nila dun sa investment? Ina-expect ko alam nila. Ina-expect ko na... Kaya nga you gave them an option or hindi naman really option. Sinabihan mo silang kailangan mong umattend ng ganito ganyan. Then yung isa is hindi umattend. Then now, here she is ranting. Diba? Ibig sabihin, ba't hindi ka kasi umattend para alam mo yung proseso? Alam mo yung pinapasok mo. Alamin mo yung pinapasok mo. Alam mo yun? Yung isa umattend naman, parang ko hindi naintindihan. Kasi, isa pa yun. Ano pang... Siguro, depende lang din talaga sa wavelength. Diba? Sorry, I'm not judging. I don't know you. Wala namang may gusto nun eh. Sino bang may gusto nun? Even the owners of the company didn't want that. Diba? Sino bang... ganun talaga. Sino bang scammer na magpa-plaster ng mukha nila? Tsaka kung scam yun, sana narinig mo na sa Tulfo. May narinig ka ba about it? I mean, ikaw nga mismo, di ba? You join that investment. Kung scam yun, edi sana pati ikaw. Di ba? Ikaw, wala kang nakuha. Oo, may nakuha ko. Actually, nabawi ko nga eh. So, nabawi ko. Di ba? Naglagay ako ng pera. Kung ano yung nilagay ko, nakuha ko na. Pero ang natitirang pera dun is yung it's just that, nauna ka lang sigurong nakakubra ng tawag to, ng profit. Sila, hindi. So,
That's Kaya business. feeling nila Ganun scam. talaga. So, ewan ko. Ako, ayokong scam talaga siya or what. Kasi, kung scam siya, di sana hindi talaga ako kumita. Kaso nakita nila na may dala-dala akong cash, magkano? 70,000, dala akong cash sa office. Well, Tapos rin. every week, halos kumukubra ako ng 10 to 15,000. Parang, hindi siya scam. Ewan ko. Bahala kayo. Isipin nyo kung ano gusto nyo isipin. And, ang akin lang, wag kayong magkalat ng kung ano-ano about me. Gossip na hindi mongers. naman totoo. Tsaka, tigilan nyo. Ako, sa totoo lang, hindi ko, paano ba to? Hindi mo ikinayaman. Hindi ako nag-fish ng information. Nalaman ko na lang. So, to be honest with you, wala man akong pakialam sa kanila eh. Okay. Lalo na nung nagpakita na sila sa akin ng tunay nilang ugali na parang ang iba na yung mga tono na parang hello. Nung okay yung ang bait-bait nyo Tapos ngayon nagka-problema. Ganyan kayo sa akin. So parang ang masasabi ko na lang for you as a friend. Kaya mo na sila. Ako akin na nga. Kung kaya mo na silang i-elbowin. Kaya mo na sila. elbow na nga talaga. Bahala sila. Diba? Wala nang bait-bait. Siguro ano na lang, kung, kasi nga sinabi mo na umabot na sa boss nyo. Siguro, ano mo na lang, prove them wrong. Tsaka, wala naman akong kailangan i-prove. I-explain. Wala akong kailangan yun. Alam ko naman sa sarili ko kung ano yung totoong nangyari. Kailangan lang talaga mag-own up sila dun sa pagkukulang nila. Yun nga ang problem Parang they're not owning up to their shortcomings. Kasi ako, ang pera ko naka-hold din Pero may sinisi ba ako? May inaway ba ako? May balak ba akong kasuhan? Wala. Kasi alam ko yung pinasok ko. Parang it's part of the risk na nung pinasok ko yun posibleng mangyari yun which happened. They don't understand that, obviously. Well, anyways, yung review naging ranting. Charot. Yeah. Minamaximize lang namin yung oras, ganyan. Anyways, it's already 57 minutes. Tsaka yung pinost ko kanina. Ayan. Let's thank! Mag-thank tayo sa mga listeners natin. Pala. Thank though you. it may, kung di man sila 1,000 listeners, at least natutuwa nga ako may naglilisten merong nakikinig sa atin. So, thank you. Though wala naman kaming kinikita dito because this is all legit fun lang. Trip lang. Trip lang. Wala kaming kinikita dito pero nung nag-grant si Kirby ng, ano ba tawag doon? Report ng report statistics Cambular ng podcast natin. So, nakakatuwa. Thank you. Salamat sa mga nakikinig. Talagang meron. Clap ng hands. Ano ba yung effect? Gamitin. Cheer. Ano ba yun? Bakit laugh? Tanga, kakairita. Ayan. Thank you so much. Thank you. Yan. Halik. Ayan. Mwah. Yan. Chup. Mwah, chup. Big hug and kiss from both of us. Yeah. So, salamat again, sa mga thank you again. Oo. Kung sino man kayo. Sobrang big thanks. Pero, again, hindi ko alam kung sino mga nagpa-follow sa akin sa Instagram. Ayan, shoutout nga pala sa mga blinks. Blinks. Let's check. Habol ko lang. Ano na, sa mga BL fans. Hi tapos sa mga na, tapos na yung Oxygen the series. Ang cute. Wala lang. Tapos na. Yung sa mga blinks nga pala, sa 27, concert ng Blackpink. If we can stream legally, let's do it. Ay, alam mo. Kasi wag tayo mag-stream illegally. Kasi let's support our group. Kailangan, kasi nagpakahirap naman sila. I'm not saying na kailangan nila yung pera. Pero let's just respect their craft. By streaming legally. Yeah. Ayan yung issue kahapon sa Brightwing. Kasi may mga nag-stream ng illegal. Yes. Pero, ako naman din naman ako nanood, pero nakita ko lang sa Twitter. Yeah. So, I don't want to judge yung mga nag-stream. Walang pambayad. Pero yung mga kaya at afford naman magbayad, let's buy the membership para makanood ng concert. Kasi, you're saying na you like the group, pero hindi mo sila sinusuportahan ng maayos. So, anong sense, di ba? Grabe. Ayan. Anyway, so it's already 1 hour na. Yeah, natapos din kami ng mga kabalbala namin. Anyway, so, thank you sa lahat naman nakikinig and happy weekend. Happy weekend, everyone. And enjoy your work week, another work week.
Don't forget to mask up. And stay safe. Bye! Bye! Hi, this is Averick and you are listening to Car Talks with Averick and Jeannie. ASMR edition. Shit, The joke! Shit, parang ang baho ng hininga ko doon kanina. ASMR edition. ASMR. Ba yun? Actually, hindi ko mag-gets yun eh. Ako rin, hindi ko rin mag-gets. Bakit? Ewan. So anyway, ito nga, we're on our double episode. Double episode! Yeah! Today is December 6 and it's around 5 o'clock. 5 o'clock na. So we just nagpahinga lang kami ng 10 minutes. Rest. Yeah. Tapos, ano na ulit, recording na ulit. Yeah. Wala lang. Wala kasi talaga magawa. Yeah. So we are trying to wrap Season 1 of Car Talks with Averick and Taray, Jeannie. Season 1. So kailan tayo babalik? January na? Charot. Hindi, siguro, oo. Hindi, yung next episode natin is gonna be for the Season 2 na. Ay, pwede. Advance. Pwede naman. Sige, so, go tayo dyan. we are going to start 2021 right by, having new episodes for the Season 2 of Car Talks with Averick. Konting, positive na episode. Taray, may pa Season 2. 2021. Kala mo, Taray, 1,000 yung listeners. Kakainis. De, joke lang. Season 2. Nag-season 2 ako, I decided to have season 2 of Car Talks with Averick and Jeannie kasi sabi ko, parang wala masyadong direction yung season 1 natin. So, medyo ayusin naman natin. Well, hopefully, magawa natin. Kasi pero, feeling ko yung mga gusto ng mga listeners natin. Yung deconstructed. Deconstructed! Yung wala talagang direction. Oo, bespoke. Wala talaga kaming kwenta. Wala kasi talaga magawa. Charot. So, anyway, sige. Yun. For today's second episode. Yeah. For today. Second recording na kasi. For today, ang topic namin ay since mag-end ang 2020, ano ba yun? 2021. Oo. Sige. Ano namin, our expectations. For 2021. Yeah, for 2021. Since we're about to end 2020. So, before we proceed with the topic, let me ask you, Albert, how was your 2020? My 2020, sobrang, ano ba? Kasi itong pandemic, sobrang na-struck lahat ng tao. So, talagang... Na-struck? Struck, whatever. Sobrang affected lahat ng tao, including me. Siguro, ikaw rin siguro, pero for me kasi sobrang grabe itong 2020. Sobrang grabe. Hindi lang sa work, parang in general because of pandemic nga eh. Parang domino effect lahat ng nangyari. So, nung nagkaroon ng lockdown, maraming nawala ng work, including my mom. So, ako lang ang nag-work sa bahay. So, ayan, medyo, we are surviving. Siguro, yun yung term ko eh. Hindi hikahos, but we are surviving. We're still able to make ends meet. So, yun, grabe talaga ng 2020. So, kasi itong experience natin ngayon na pandemic, parang there's still no light at the end of the tunnel. Totoo, di ba? Totoo. Parang sobrang uncertain ng lahat. So, itong na-experience ko ngayon, natin ngayon, when will it end? Sobrang uncertain. Kasi kaya ako, Nobody knows. Kaya sobrang ewan ko, I'm praying talaga napapadasal ako. Though, nagdadasal naman ako. Pero I'm really praying hard na may matapos na to. Or, sana manalo ako sa loto. Diba? To end my suffering. Charot. My financial suffering. And, ayun. Sobrang, yun masasabi ko. How about you? 2020 for me has been gusto ko sabihin na good pa rin. In a way. Yeah. Pero, I'll be very honest. Ang dami talaga nangyari na hindi maganda. Like, sa relationship, tapos sa pera. 2020 mo, relationship? Oh. Okay. Hindi kasi parang parang sa akin, di ba nga, yung first part ng 2020 is medyo inaaway-away pa ako. Okay. Parang mga eksena. So, ano siya? Paano ko ba sasabihin? Alam
Basta, magulo. Sobrang gulo. So, if I can describe my 2020 in one word, chaos. Chaos. Totoo. Hindi, alam mo, sa mga iba ko ring friends, nakakilala ko, like, for example, si Tonton, sobrang sinasabi niya talaga sa akin, first ang 2020, yun nga, kasi yung father niya passed away because of cancer, tapos, yung gulo nilang talagang chinismis ko na, sorry, Bes. Basta may mga gulo sa family issues. So, parang hindi lang naman din tayo naka-experience niyan. It's just that siguro parang nagkasabay-sabay. And then the pandemic. So, parang, yun nga, like what you said, chaos talaga. Disaster talaga lahat. Very chaotic. Sobra. Ewan ko, siguro in our lifetime, unforgettable tong nangyayaring to. Yeah. 2020 is sobra. Todo. Ayun. Pero, in a way, parang thankful pa rin. Kasi, yes, thankful pa rin. Tulad ng sinabi ni Albert, surviving, hindi sobrang extravagant, hindi sobrang... Siguro unlike before, siguro years before na medyo, na hindi ako ganun ka-cautious sa pera ko. Ngayon kasi konting kibot dahil nga ako lang yung nag-work sa bahay. Ramdam ko talaga sobra. Ako lahat sa expenses. Before naman ako, I pay the utilities sa bahay. Now kasi, pati, hindi ko naman sinusumbat, pero, yung groceries, usually hindi ako 100% ang nagbibigay. Minsan before kasi nag-abot na ako kay mama. Ngayon, ako talaga lahat. So, talagang ramdam na ramdam. Kaya nga medyo, akala ko nung una, makakatipid ako. Nung nag-start tayo mag-work from home, ay, makakatipid ako. Because, hindi rin. May pamasahe, sabi ko. Tapos, nung medyo tumagal-tagal na, shit, parang hindi. Ganun din. Kasi parang nalilipat din sa ibang expense. Yung pamasahe, yung budget ko for the pamasahe, ayun yung pang groceries ko. Doon siya napunta. Lalo na, lagi ka na sa bahay, so lagi kang gutom. Yeah, alam mo pa. Alam mo ha, another thing, kasi syempre nung nagwo-work tayo, ako kasi medyo ako sa office. Magmi-milk tea ako, magsa-Starbucks ako, kakain ako sa ganito, I'm paying for myself. Pero kasi ngayon, since sa bahay ka, alam mo ikaw lang mag-order na milk tea, di ba? So, damay lahat ng sister ko, yung mother ko. Minsan tita ko nasa bahay. Pag bibili ka, hindi lang for everyone, not for except ng isang araw. Hindi ko talaga mapigil. Friday, nagpa-deliver ako Starbucks. Pero ikaw lang. Tulog na sila. Parang nakita ko yan kasi nag-post ka sa Facebook. Ang gano'n oras may Starbucks? Hanggang sabi ng rider, hanggang 10 na daw dyan sa Vermosa. So, umabot ako nung nagpa-order ako. So na-miss ko yung... Yeah, pwede naman na talaga. Basta as long as naka-face mask, naka-face shield siguro, okay lang. Or naka-car. Pero syempre, kung hindi nyo naman kailangan pumunta sa labas. Hindi naman kailangan pumunta, why na? Ayun, kaya nga, isa pa yan, siguro yung naging magandang ng pandemic. Yung mga ganyang klaseng businesses, medyo nag-open up yung sa mga riders, yung mga pasabay, pabili. So, kahit pa paano we're giving them income. May income, pero yung risk, sobrang laki. Sobrang high ng risk. Parang for me, hindi gaan. Na magkaroon sila. Sila. Lagi silang nasa labas. Sila. Pero yun parang... Pero at least you, na ikaw na nagpabili, medyo malilesen ang risk mo than you going out. Ayun. Yeah. Haba na naman. Dami na ng tandalitan. Intro pa lang yun. Intro pa lang. Dami na agad na mga Sorry, mga friends. Anyway, so yun nga. So, I described my 2020 as chaotic. Albert is... Alam mo, layo mo sa mic. Parang hindi ka marinig. Albert is... Disaster. Chaotic. Parang we're all the same. We're just the same. So, I decided na ito yung topic. Kasi nga, parang may napanood ako sa... Ay nako, basta it's a YouTube video, sinensahan kanina ni Kirby kasi sabi niya, itong i-topic natin. Pinanood ko yung video, ay nako, sobrang depressing. Pero feeling ko kasi, dahil nga from the US yung video na yon sa YouTube, siguro, worst case scenario for US sa akin na, sa nakikita ko. Pero, ikaw? I guess, para sa lahat. Teka, ano ba yung video? Hindi ko ma-describe eh. Sorry, nakalimutan ko yung title, pero it's about 2021. Parang prediction. It's a prediction. Parang sinasabi doon na it will become worse than 2020. Parang 2021. Feeling ko hindi naman ganoon. Parang ang gusto lang niya iparating is parang don't get your hopes up. Parang
Parang be prepared for the worst kasi 2021 is not gonna be that different with 2020. I think yung 2021 will be the effect pa lang ng 2020. Yung dito natin mararamdaman talaga. Economic. Siguro. Hindi naman sa nagiging kasi yan tumatagal tayo, pero tumatagal. Oo. Tapos parang feeling ko yung 2021 is gonna be the start of yung talagang ano ba to? Parang change talaga, parang 360 na ikot. After, because of the pandemic. Kasi since, tulad niyan, sa traveling, kahit naman may vaccine na, not everyone's gonna, have it pa naman. Actually, I'm skeptic dyan sa vaccine. So, traveling is gonna be put on hold pa for, I guess, like, 2-3 years after the vaccine, siguro. Yeah. Feeling ko, we are gonna feel the effect of this pandemic in, more or less 2 or 3 years pa. So, feeling ko, kailangan medyo i-set na natin yung expectations natin and yung mind natin na we are gonna be experiencing more hardships. Kumbaga sa jet or sa airplane, we'll be bracing for an impact pa rin. Brace for impact. So, ewan ko kung saan tayo dadalhin. Ako, siguro, dasal na lang talaga for me Pero kasi ako minsan maganda rin yung maging pessimistic ka. Minsan may ganun akong attitude para hindi na magiging masakit or hindi na magiging mahirap for you. Siguro sa ngayon, some things. Sa ngayon talaga parang dapat prepared ka na lang for the worst. Prepared na lang for the worst. Oo Yun na lang talaga. If nakaya natin itong 2020, itong nangyari, siguro, pagpasok ng 2021, medyo equipped na tayo to adapt to what is happening. To the change. Kasi sobrang dami ng changes. Traveling, on how we do things, on how we pay everything, things. Lahat, sobra. Even yung normal gestures or ginagawa natin, iba na. Unlike, pag pupunta ka ng mall, tayo pa namang mga Pinoy, ang recreation talaga natin is small. So, before talaga, kahit sale, talaga makikipagbalyahan ako Now, kahit nga hindi sale, kailangan mong, or nowadays, pupunta ka ng mall, you have to be, cautious of your moves, medyo dumistansya ka sa mga tao. Minsan nga, ayoko nang pumila sa ATM. Ay, naku, BPI, dagdagan nyo yung ATM nyo pala, ha? Please lang, dagdagan nyo yung ATM ba? nyo. Or parang... Sa SM kasi, sa SM Molino, 2. Sa SM Bacoor, 1 lang. So, diba? So, sana man lang, I think dapat din lahat para maging accessible sa lahat. Kasi ang haba ng pila, so sabi ko, kung ganyan kahabang pila, everyday, magwi-withdraw ka, sobrang ine-expose mong sarili mo sa COVID. So, ako, I always say that cash is king, pero since we are in a pandemic, and actually, tinuturuan ko si Curvy mag-Gcash ngayon. Alam niya na importance. I'm so proud of myself, meron na akong Gcash. Yay! Clap. There's a clap. Congratulations. Grabe. Ako naman kasi, even before I used Gcash, siguro 3 years na. And then mga banking apps, BDO, nung ang savings ko ay nasa BDO pa 2013, 2012. I used that na, paying bills. Sobrang dali. Ayun, nung time na yun si Kirby, parang wala siyang kumpiyansa for that. But nowadays, yung mga Gcash app, the BPI app, the BDO app, though si BDO, laging may problema, laging dami nagre-reklamo. Sobrang helpful niya kasi it will lessen, hindi ka nalalabas, it will lessen your exposure to COVID, diba? Tapos yung posting ng payments, medyo mabilis. Yeah, yung mga benefits niyan, yan lang. Yun lang kasi, for me, ang downside niya, syempre, you're not seeing your money physically. So, pag may bibilin ka sa Lazada, Gcash mo lang, go lang ng go, diba? So, unlike, hindi mo siya makikitang physically na your pera is going away. So, yun. Siguro yun yung mga changes, yung mga kailangan nating i-adapt. Actually, kahit naman sa ibang bansa, sa Korea, diba? Matagal na nilang ginagawa yan diba? Kaya nga may Samsung Pay. Actually, sa China. China, diba? Matagal na nilang ginagawa yan.
That's why ngayon, cashless transactions. More on sa sa cellphone, QR codes. QR codes, di ba? Ako, I guess, parang medyo blessing na rin. Kasi parang yung Pilipinas, parang napilitan talaga tayong lahat. Mag-upgrade. Mag-transition. Oo, napilitan tayong to move forward, to accept change. Tapos, kasi parang lahat na, sa cellphone na lang lahat. Wala, no choice eh. Hindi talaga tayo pwede lumabas. Hindi natin pwedeng gawin yung mga dati nating ginagawa. Yes. So, napilitan yung government, lahat, pati mga schools, di ba? So, dati hindi naman tayo, kasi ang Korea, kasi since nagtuturo naman ako ng English dati, online eh. Online. So, may experience na sila with may that. experience na sila dun. Ang Korea, China, Thailand, Vietnam, gumagamit na sila dati pa ng, online teaching. Online teaching. Ang Pilipinas. So, di ba? Wala, napasubo tayo. Kailangan. DepEd ba, anak ko? Di ba nagkagulo kayo? So, parang, DepEd. In a way, parang naging, siya, way para makita natin yung mga dapat nating baguhin. Sa mga infrastructure, sa kung ano man, sa lahat on how we do and yun nga. Anyways, ayun. At saka siguro sa ano pa bang naging changes sa businesses? Yung mga feeling ko, yung mga nasa stock brokerage, mga bumibili ng stocks, masaya sila kasi mababa. Siguro masaya kapag may pera ka. Kung may pera ka, if you're not, kung wala. Pero, yun nga, now is the right time to buy. Stocks. Pero, you need patience. Kasi, yung fruits neto, hindi mo pa makukuha ngayon eh. Matagal siguro, pa. like, 5 to 10 years. BPI, baka naman yung tawag to? UITF. UITF ko. UITF ba? Oo, UITF yung kinuha ko. Chinek ko, medyo mababa siya. Wala, ganun talaga. Wala, ganun talaga. Long term. Sabi ko, Yun yung mga tinatawag na long-term investments eh. Ang kasi 5 years, 2018 ko ako nag-start dyan. So, kung 5 years, in 3 paano pag set up dyan? Na. Isang bagsak? Oo, isang bagsak. Magkano yun? Years. Depende sa, kasi ang principal investment ko is almost 80K. So, hindi ko alam. Siyempre, after 5 years kasi may holding period dyan, of course, ang 5 years. So, after that 5 years, pwede mong i-retain mo lang doon yung pera or investment mo or kunin mo na. So, iniisip ko in 5 years, pwede ko, may makukuha naman ako, feeling ko naman. Pero, not that big kasi nga. Yun nangyari. Feeling ko yung mga ganyan, kailangan, hayaan mo lang doon. Actually, ako inayaan ko lang, pero ina-expect ko na. Nung isang araw, chinek ko sa BPI, first time kong, kasi ayoko talaga siya i-check. Hinayaan ko na eh. Nung parang na-curious lang ako, chinek ko, chismis. Medyo chismis, pero medyo kinakaya naman. Parang medyo break-even, medyo lang. Dati kasi mataas na siya eh. Ilang points na itinaas din, parang ngayon. So, last week, parang medyo break-even na lang siya. So, kaysa naman sa wala akong makuha, diba? So, ako, I've made some bad decisions, pero that's it. That's how we learn. Talaga, kaya nga. Yung sa akin naman yung sa UITF, parang hindi ko naman may makuha ko doon. Tsaka insurance that we have, nakuha natin sa ano ba insurance mo? Ilan insurance mo? Isa lang. Hindi ko pa alam mo, gustuhin ko man kumuha pa rin isang insurance, but with the current situation, I can't. So, ayun. Ako kasi dalawa. Kahit pandemic. Push lang! Kaya guys, dun sa mga di pa nakakuha ng insurance or whatever investment, what not, alam mo yun, parang feeling ko yung iba nag-ano sila. May regret. Pero, it's never too late. Yung mga friends ko na... St. Peter ka na ba? Yun nga, wala ako. So may mga gusto dyan na kumuha ng St. Peter. May kakilala ako. Oh my God. Hindi ako nagbebenta ng St. Peter, pero i-refer ko kayo. Pahayop ka. Hindi, kasi ako, tapos na ako. Kaya nga ako wala. So, meron na akong St. Peter, then meron na akong Columbario. I know kung saan ako ilalagay. Sa urn. Alam mo, gusto ko rin yan. Ay, iba na pag-usapan natin, di ba? Yung gusto ko, siguro kung kuha nga ako pag kumuha na ako ng memorial, parang gusto ko rin naka-earn. Sayang kasi yung lupa. Ay, oo. Maging ano tayo. Alam mo, mamamatay ka na nga lang.
Maging earth-friendly naman tayo. Sayang lupa. So, instead of me... mahalin natin si Mother Earth. Tulungan natin siya kahit paano. Kahit yun na lang ang last legacy. Tsaka mas mura. Mas mura talaga. Then, mas mura kumpara sa lupa. Pag lupa ko kunin. Okay, sige. Thank you for tsaka that. Mas mura yung Ewan ko lang kung yung kinuha ko is kasama na yung pagsunog sa akin. Ang morbid. Itatanong natin yan sa LPG. Kung yung LPG ang susunugin mo. Pero kasi para sa akin, yun nga, sayang yung lupa, tapos mas mura yung pagkuha mo ng, ng columbario. Kasi parang yung kinuha ko, parang kasya doon 4. Ah, talaga? 4 na? 4 na earn. Ah, okay. Sige. So, kung sino yung susumama sa akin, you're free. Hindi, siguro yun nga, yung mga hindi pa nakakuha ng insurance before the pandemic, siguro, kung kaya nyo pa ngayon, siguro now it's the right time. Pero sa mga ating nauna na, galing natin. Galing natin. Mas lalo yung mga nauna pa na kumuha na ng insurance. Siguro mga 5-6 years ago. Ayun. Congratulations sa inyo. Ako parang 3 years. 3 na ba? 2 pa lang ata. Okay lang yan. At least meron na. 3 na. At least meron na. Pero, if you can start young, start young. Yeah. Yan yung sa mga pinaka-regret ko eh. Ako na sana nag-start ako. Had I known. Nang 21 ako. Early, sana tapos na ako. Oo, nung early 20s tayo na had I known. Sana kahit pa konti-konti lang. Pero kasi nung time na yun, ko, medyo napapaisip. Kasi nga yung work ko naman, hindi naman ganun kaganda. Stable. Ako rin naman. Na parang sa akin iniisip ko, shit, if something happens, paano ko mababayaran yung insurance? So parang sayang. Ganun, yun yung dilemma ko that time. Pero kasi ngayon, parang medyo okay naman yung work. Hindi ko sinasabing malaki yung sahod ko, pero pwede na. Yung sahod ko, hindi pa pwedeng buhay ng pamilya. Pero may kotse ka. Ha? Sorry na. Anyway, hindi, tanong ko lang. Kunyari magpapamilya ka, okay. Magkano ba yung gastos mo? Dapat? Siguro, kung combined income ng household, siguro, makakabuo ka ng family of 1 or 2 kids, siguro mga nasa dapat 75K. Ang total combined income or kung isa lang sa inyo ay nakaka-earn ng 75K, siguro kaya mo nang buhayin yung family in a modest way. Walang not luxurious or over the top. Yung 75, feeling ko dapat isa lang anak mo. Yun, mga isa lang. Isa lang anak mo tapos sa public lang. Siguro. Sabagay, magkano tuition ngayon eh. Mahal na tuition Let's make it 100K. Charot. Hindi kasi, di ba, since nakipagrelasyon na ako, wala na tayo sa topic. Pero tuloy na natin. Nandito na tayo. Teka lang, wait lang mag-shoutout natin yung friend natin. Hi, Ramir! Kasi nag-chat siya sa atin. Oo nga pala. Actually, sinadjust siya ng topic. Pero feeling ko, Ramir, mapapasok na yung topic mo sa season 2. So, abang-abang ka na lang. Si Ramir, sana maka-join ka sa amin. Yeah. Kasi, alam mo, yung friend natin yan, matagal na natin hindi siya ako nakita ko siya last time sa Hungry Shrimp, pero ibang levels yung friend natin yan. Hindi, ang gusto ko kay Ramir kasi kahit lakas congressman. Kahit na ang tagal-tagal natin na hindi nagkikita or hindi madalas nagkikita, pero pa rin, alam mo yun? Hindi. Nung last, ito nga yung nag-chat siya sa ating dalawa, sobrang unexpected. Out of the blue. Madaling araw siya nag-chat. I'm on my work. Biglang, okay, kumusta na Ramir? Parang 1 hour na daw siya nakikinig sa atin. Nagda-drive siya. O, diba? Ayun, yun lang. Nasingit ko lang. Thank you, Ramir. Hope you enjoy. Actually, nakakatuwa yung mga ganun na high school friends. Nakakatuwa lang. Ayun. Lalo na sa akin, hindi naman ako masyadong... Kasi sabi hindi ako friendly, pero bilang sa amay kasi talaga yung mga kaibigan ko ng high school. Kasi ako medyo out na out ako. Tsaka hindi ako yung tipo ng kaibigan na lagi mag-aaya lumabas. Studio since si Kirby noon. Okay, mabalik na tayo. Ayun nga. Since na-experience ko ng relasyon sa may asawa. Ay, sa may asawa! Erase. Na-experience ko ng relasyon sa may anak. Parang feeling ko, yun nga, parang hindi enough yung 75. Siguro nga isa nga lang. Sa isa, kasi nga, sapat-sapat ng 75K. Siya, baba talaga ng sahod niya. Tapos, maski ako, napapaisip ako, paano niya nabuhay? Paano niya nabuhay yung mga anak niya nang ganun lang yung sahod niya? Kasi parang that time, parang, hindi
least pag parang, nung kami, parang nakakain sila dahil sa akin. Sa totoo lang tayo. Sa totoo lang. Kasi parang nag-grocery ako, tapos, hindi ko sinasabing lahat, ako yung nag-provide. Pero parang, at in a way, parang ang laki ng tulong ko. At saka in a glimpse, nakita mo kung anong income mo dapat. Kasi nga, kahit pa paano, nag-provide ka ng konti dun sa family niya or sa mga anak niya. So, in a glimpse, alam mo na, nakita mo yung kung anong dapat income mo with 2 kids. Diba? So, pero actually, kaya naman ng sobrang maliit lang na amount. Pero, yun nga, dapat naka-public. Tapos, hindi kayo nagmumol palagi, ganyan. Ayun. Pero naisip ko, kung dalawa mag-asawa kayo tapos ang sahod nyo lang naman is ganito lang. Parang mas ideal talaga na isa lang yung anak nyo. Oo. Nowadays. Tapos yung school, kasi may mga private school naman na hindi ganun kalaki yung tuition. Pero syempre, yung quality ng education is pero ako naman, ang sinasabi ko lagi is nasa bata yan, tapos nasa magulang din. Kasi dapat tutukan mo din anak mo. Exactly. Yung education doesn't start and end sa school. Sa school lang. Dapat continuous yan. Pag uwi ng bata sa bahay, natututo pa rin siya. Tsaka dapat nga, ang pag-mold sa bata should really start at home. At home. Yan, yung 2020, naging schooling. Schooling na? Ano ba yan? Anyway, so, balik tayo. Ibalik natin sa 2021. 2021. So, based nga dun sa video, basta magiging worst. And speculation is parang mas mahirap. Financially, tapos sa health, sa number of cases parang mas tataas pa. Tataas pa, oo. Tapos parang, yun nga kasi parang may sinabi pa doon na COVID, parang sinabi naman na ng mga researchers na parang gusto kong dumikay. Na COVID, the virus mutates every day. Every time, every day. So kahit may vaccine na. Kahit may vaccine na, baka mag-work lang yan on certain mutations nung, tawag to? Certain type nung... mutations nung COVID. So yung vaccine might not work pag nag-progress na yung mutation. So, sabi ko, kaya ayoko nga kaya parang medyo nonsense lang din. Kung talagang totoo yun na hindi mag-work yung vaccine. Pero malay mo naman mag-work kasi 'di ba we have this flu vaccine. For sure yung flu virus is nag-mutate na rin. Not the COVID feeling ko lang naman. So the COVID vaccine still works kahit siguro nag-mutate na siya si flu hindi si COVID. So let's see, let's just keep on praying na maging okay, ma-shed ang light sa mga scientists who are developing or yung mga pharma companies na nagde-develop ng vaccine. Diba? Ako kasi parang ayokong madalain nila. Oo. Alam mo, kasi I'm asking my sister kasi nga nagpa-pharmacy siya. Pharmacy siya? Pharmacy. Hindi. I can't say na pharmacist siya kasi hindi pa man siya licensed. Sabi mo kasi pharmacy. Nagpa-pharmacy. Huwag kang gano'n. Pharmacy ang course niya sa school. Okay. Sino to? Artista. Yung artista. Psychology ako. Si Marian Rivera. Ang judgmental mo. Charot. Okay. Backspace. Erase. Ina mo, gago ka. Binasag mo ako, hayop ka. Sana man lang sinuport mo ako, no? Charot. My sister takes a pharmacy. Okay na. So, sabi nga niya, sample na lang, yung HIV vaccine. More than 40-50 years na until now. Wala pa rin. So, the COVID is sobrang bilis daw. Yung si Pfizer at si Moderna, nakapag-develop na kagad. Yung sa Russia, yung Russian vaccine, nakapag-develop na agad sila. Sabi ni Aubrey, sobrang bilis. Kasi yung mga, sa studies nila, ang pag-develop ng isang vaccine takes years talaga to develop. So, imagine niyo na lang, yung vaccine na yan ng COVID, though, parang kailangan na kasi talaga eh. So, itong sila mga pharmaceutical companies, siguro talagang minamadali nila. Pero,
yun nga, it takes years to perfect ang isang vaccine. So, we'll see. Ako, I'd rather them take their time in developing ako rin, ayoko muna. Sige na mag-face mask muna ako for 4-5 years. Charot. Pero sana, di ba? In God's time, malay mo naman, di ba, maka-perfect na sila ng isang feeling ko talaga COVID is here to stay. Ayun nga. Ang mangyayari is we really have to adjust. Yun nga. We really have to change how we are living our lives. Sobrang lungkot ng fact na yun. Well, wala eh. It's already here and there's nothing we can do about it. For now, for now. So yun, wag nila madalian kasi natatakot ako ba maging zombie tayo. Pero ako, ayoko muna. Kahit meron na, kunyari, naka-acquire na ang Pilipinas, which feeling ko naman, mga 2 years pa, knowing our government. Ay! kung available na dito sa Pilipinas, parang ayoko muna. Sige, kayo muna. Mauna na kayo. Yung mga police, kayo mauna. Feeling ko ako bilang tayo Pilipinas, third world, kineme. Gusto ko muna matignan kung anong effect sa US. Hindi, UK! Ano pa naman news? Mauna ang UK. Ang magpapaturok na nga rin daw si si Queen Elizabeth. Totoo! Tignan natin kung magiging zombie. Zombie ang London. Tignan natin kung magkakagulo sila. Sila muna. Sige, let's see. Sila muna. Ako, ayoko magmadali. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Gusto ko pa mabuhay. Gusto kaya ko nga, diba the news nga na the rich countries, nakapag-down na daw sila. Sa sa Pfizer, sa Moderna. Sinong mauna sa kanila? Nakapag-down na sila. Sino mang pharmaceutical company ang mauna to develop the vaccine. Nakapag-down na sila. Like Japan. I think Japan meron na rin. Nakapag-ano na sila. US, UK. UK Pfizer, which is nga magpapaturok na nga raw sila parang this coming weeks. So let's see. Let's see the outcome. Kung di sila maging 24 days, 28 weeks, gano'n. Naging zombie bigla. Zombie, di ba? Let's see. Kasi malay mo nga naman, it works. Let's see. Di natin alam unless makita natin yung resulta. So, pero nakakatakot, honestly. Ako takot. Tapos ayun pala, sabi ni Aubrey, yung Pfizer yata, 2 shot ang i-shot sa'yo. 2. Hindi mo kasi alam yung effect eh. Hindi mo yung talaga. Yung long-term effect na. I mean, we don't know yet. Kahit naman yung baka mga... mamaya may side effect siya na hindi mo alam. Na hindi nila nakikita pa. Kasi I don't know kung paano nila tinest yan. In the short span of time. Wala pang 1 year. Wala pang 1 year na nailabas nyo na yun na parang, how sure are you that it's working na 100% na wala siyang bad effect on you? And yun nga, yun din, sabi rin ng sister ko, si Aubrey, kailangan nga ang vaccines or any type of vaccine na dine-develop or drug, kailangan 100% ang efficacy. Di ba nga yung Pfizer yata ba? Moderna? 94 to 95%. Yung 6%. Oo, yung 5%, so ano yon? Zombie. Ano yun? Oo, so, yun nga, malaki yung... I don't want to be a part of that 6%. 5 to 6%. Pero sabi nga ni Aubrey, kailangan talaga 100%. Pero kung 95, medyo okay. Pero again, meron kang 5%. Ano yon? Diba? So, it's either hindi siya effective, either hindi siya effective, or may side effect. Yeah. Ayun. So, basta prepared na tayo. So, prepared na tayo. Bibili na ako ng baseball bat. Yeah. Sa 2021, siguro, commentary lang on how the government should handle this. Here sa Pilipinas. Ako kasi parang feeling ko dapat, as early as now, kahit wala pa tayong nakikitang vaccine na makukuha natin sa Pilipinas, dapat meron ng plano ang government, lalo na ang local government units, on how to administer the vaccine. At sino mauunang bibigyan. Tapos, paano ba ang proseso? Is it gonna be house to house? At saka, the logistics, ako feeling ko magkakagulo yan. So, ako, I really feel na may magkakagulo yan. Dapat talaga mag-focus on the barangay level. Ako nga, alam mo, iniisip ko, habang wala pang, hindi pa nakaka-acquire ang Pilipinas ng... Kasi parang ang nangyayari kasi, sa totoo lang, kahit ako, medyo nagli-lean towards na ako sa vaccine. Pero until wala pang vaccine talaga, alam mo yun, yung safety, safety precautions natin, ituloy-tuloy or i-improve natin yung social distancing. Kasi like Thailand,
in Singapore, pa isa-isa, pa dala-dalawa na lang ang ano nila. In a day. Dapat nga, naghihigit pa tayo So, ibig sabihin, effective yung social distancing, yung wearing a mask, effective siya. Sa kanila, effective eh. Dapat, maging effective din sa atin, given yung diligence ng tao. Yun lang. Nasa tao na talaga. Nasa tao yan. Kasi ang Thailand, mahigpit sila eh. May Singapore. Sumusunod kasi sila. Sumusunod sila. Diba? Kaya, tingnan mo ang Thailand ngayon, palabas-labas na lang. Pa-beach. Tayo, we're here locked up. Diba? So, siguro, kahit wala pang, or hindi pa dumating sa atin yung vaccine, by following the simple, safety precautions, kayang-kayang maano eh. Well, nakikita naman na natin everyday, kapon nga 900 lang eh. Na bumababa na. Kapon ba isang araw? Isang araw yata. Tapos 1.7 kahapon. Ay, ano ba yung well, slowly. Ibig sabihin, nagiging somehow effective yung... Sana nga ganun na lang eh. Sana wala ng second wave. Wag lang ng second wave. Ganun na lang. Sana ganun na lang. Kahit wag i-retain, pero sana ma-improve pa. Kasi feeling ko hindi naman sa hindi natin kailangan. Feeling ko mapapababa ng Pilipinas ang COVID cases. By us being diligent sa mga... Just by simply following. Following, oo. Diba? Baka, malay mo, hindi na natin kailanganin ng vaccine, diba? Hindi na natin, dahil wala nang, tawag to? Hindi ko alam kung dahil ba ang dami natin dito sa city. Wala. Diba yung the cases mostly NCR pa rin eh. Dito sa Cavite, sabi ni Gov, hi Gov, char. Hi Gov, parang medyo bumababa naman. Well, ako nga, yung sinasabi ko kanina na parang sana, as early as now is, meron na silang plano on how to go with how to administer the vaccine. Pag dumating man lang. Tsaka sana ngayon, parang nagkakaroon ng program yung government na mas spread out talaga yung work. I mean, wag ma-centralize yung trabaho na nasa Manila lang. Gets mo? Oo. Kasi parang ngayon talaga yung best time to move people, to scatter people. Kasi parang talagang sobrang congested na tayo dito sa city. Kaya nga, di ba? Hindi naman sa kailangan nating makipagsisihan. Di ba yan naman yung unang inaano ni Duterte? The federalism. Actually, it is really effective. Hindi ko alam bakit talaga siya hinaharang, hindi ko alam bakit ang daming against it. Pero kasi, if you look closely and titignan mo talaga. Isa sa mga effect yun ng federalism is to, walang sentro. Well, there is a capital, pero the wealth will will be spread out sa iba't ibang city, 'di ba? Hindi lang Manila ang magbe-benefit, or Makati or Mandaluyong or BGC or Taguig. Lahat ng key cities sa Pilipinas, 'di ba? Kung may ganun, kung yun ay na-implement, hindi na lahat pupunta rito sa Manila. Tingnan mo, napaka-traffic. Alam mo, kaya nga feeling ko yung EDSA, hopeless na yan. Unless bawasan ng tao dito sa Pilipinas ang manpower, Pilipinas. Unless bawasan ang mga tao dito sa NCR, 'di ba, yung density ng tao. So, ito feeling ko lang naman. Pag nabawasan, edi madidi-congest lahat ng roads. Tsaka actually, gusto ko yung ginagawa nila talaga ng build. Kasi talagang isa rin sa mga importanteng factor yan yung roads. Yeah, Na dumadami yung roads, dumadami yung mode of transportation natin. So, nakikita ko, since ginagawa na yung mga LRT, MRT dito sa Cavite. Na-start na ba? Oo, diba nga? I mean, meron na talagang... Oo, may plano na. Meron na talaga. Plano. Pero yung, yung talagang they're working na. Oo, diba nga? Kaya nga, yung sa may papaplak na SM Molino. Talaga? Basta yung mga daan, importante yan. Kaya kailangan ngayon na parang pandemic, anyway, dapat build talaga. So, wag nyo nang masyadong kontrahin ng wait, to disclaimer nga, mamaya may magchat-chat na naman sa akin kung dilawan ba ako or DDS. Come on. Gusto ko magmura, fuck you. Hindi ako kasi. Hindi Hindi talaga ako ganun kung nasa ng power. Diba? Parang gago lang. Kung ano yung nakakabuti for everyone, kay Dilaw yan or Duterte side yan. Kung it will benefit everyone, go ako doon. Pero I won't take sides. Nakakainis kasi.
Alala ko na naman yun. Kasi pagdating sa politics, I mean, ayoko na mamulitika. Ayoko na rin mag-comment pinsan. Ayoko na rin mag-comment pinsan. Pero kasi dapat tayo, stressful. As Filipinos, kung sino yung nasa government, siguro dapat supportahan na lang natin. I mean, pwede tayong mamuna. Pero yung hindi naman lahat na lang ng move niya is kukontrahin mo, i-criticize mo. Tapos kasi ang nakikita ko sa atin, sa government natin, parang I think they're doing their best. Yung vice president mo, hindi ka man lang ba supportahan? Parang, siya pa mismo yung kumukontra sa'yo na parang, paano na ang Pilipinas kung ganun tayo mag-isip, kung ganun tayo gumalaw? Hindi united. Hindi united. Dapat, though, hindi naman natin sinasabing mali yung ginagawa ni VP. Kasi, tumutulong naman talaga siya. It's just that, sana kung gagawa siya ng move, alam mo yun, in cohesive dapat with the government. Hindi yung may sinasabi ka pa. Oo. Hindi yung sasaliwa ka, meron ka pang comment, 'di ba? Parehas din naman si Duterte. He will blabber, 'di ba? Ganun din, parehas lang din sila. So why can't they just compromise? Na lang, 'di ba? Tsaka yung mga tao sa internet, huwag kayo masyadong pag pinraise mo parang pag pinraise mo yung government, ka na, pro-dudes. DDS ka na, Oo. Yun yung nakapuna sa akin. Sige ko. Parang sa akin, walang ganun eh. Ako kasi, walang ganun. Ako kasi parang mas gusto ko na lang supportahan yung government. Kasi, sino bang susuporta sa kanila kung mga kapwa nila Pilipino? Pag hindi natin sila sinuportahan, sino ba maapektuhan? Tayo din naman. Alam mo, napaka-nonsense. Tsaka tigilan nyo na yung mga human rights. Kasi tignan nyo yung mga errors. Ang dami-dami. Let's be honest. Hindi natin nakikita kung anong nangyayari sa Mindanao. Diba? So, yung pagpapalakas ng military is for our own good. So, dapat yun yung makita nila. Hindi nila makita yun na parang, natatakot ako. I remember yung, di ba, nag-martial law sa Mindanao? Minartial law ni Duterte. Ang mga taga Manila ang nagpa-protest. Pero yung mga taga Mindanao, they're so okay. They're so happy with it. With the martial law. Di ba? So, ewan ko. Dapat maging open tayo, alamin natin kung ano talaga yung nangyayari. We are not saying na alam namin lahat, pero dapat andun tayo sa line, sa gitna ka. Tsaka, ano mo yun? Kasi wala magagawa yung, walang magandang maidudulot. Yung mga pamumuna, pagki-criticize. Di ba? Walang magandang maidudulot. Pinagod nyo lang yung sarili nyo. Honestly. Tsaka minsan, okay, go ahead, go to the streets, magwelga kayo. Sino pinagod nyo? Tsaka, diba? Sana ko yung wala tayo nakikitang improvement. Pero, di ba, nakikita nyo naman na ang daming ginagawa. In all fairness to the Duterte administration. In all fairness. Pero, syempre, again, meron si Mark Villar, sana tumakbo sa presidente. Gago ka. Pero, yun nga, in all fairness to the Duterte, for me, hindi dahil binoto ko si Duterte, pero, alam mo, for the past few months or ilang years na ba siya? Hindi ko alam. Di ako bumoto eh. Basta nung mga, mo yun, blabbermouth siya, nakakabwisit. Ewan ko, para siyang lasing lagi. Pero, his administration, medyo okay ako sa kanya. Ako, na-experience, for me, as a working person, bumaba yung tax natin. That's a train law nga. That's a train law. Naku, ang dami ko nakaaway dyan. Ang dami ko in-unfollow. Ang dami yung sinasabi against him, pero lahat naman tayo nag-benefit from it. Yeah, we're benefiting from it. So, why blabbermouthing? Diba? Well, anyway, sana lang, diba, yun yung lagi na sinasabi ng mga politicians. We should be unified. Anyway, unified your ass. Kayo yung mga... Ayun nga, so yun, balik tayo dun sa sana magkaroon na ng plano, yung mga... Hoy, ilang minutes na tayo. Daldal na naman natin, Curvy Rebangos. 43 minutes. Sabi mo, alam mo mga listeners namin. Sabi ni Curvy kanina, bago kami mag-second recording, pwede mo mga 30 minutes lang tayo. Ayan na. 43 minutes na. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing natin. Ang daldal. 44 na. Diba? Anyway, sige na. I-crunch na natin. Ayun. So, yun nga, let's just be prepared na maka-experience ng mas matinding struggle. Siguro, kahit naman hindi pandemic, we should always be prepared, be ready on whatever will happen.
It's just that iba kasi situation ngayon. Sobrang, alam mo yun, ang daming nagiging vulnerable na tao. Actually, ako rin. Diba? Be strong. Kapit diba? lang. Kapit lang, best. Pero, alam mo yun, minsan talagang hindi mo maiiwasan. Ang daming nagiging vulnerable. Yung sa video na napanood natin, yun nga, malaki ang chance na magkaroon ng, hindi malaking chance, parang possible na tataas yung rate of suicides. Alam mo naman ng US, ma-suicide sila eh. So, ewan ko lang sa Pilipinas kung tumaas ang suicide hindi ko lang sure. Tsaka crime rate. Siguro crime rate, medyo natakot ang mga yung mga gustong magnaka, mag-akit ba? Magka-COVID. Baka ma-COVID sila, di ba? Pero yung yun sa mga suicides, kasi nga, yung iba, they can't hold up. Yeah. Seek help. Yeah. Di ba, ano yan? Sabi dun sa video na pinanood natin, tumaas yung, ang tawag to? Yung mga, helpline, suicide helplines, gano'n. Tumaas yung mga tumatawag. Oo. Queuing, best. Queuing. So, ayun, siguro kailangan talaga maging strong tayo. Kahit paano, be ready for whatever. Yeah, ewan ko. We'll see what 2021 holds us. So, I guess that's it. May masasabi ka pa ba? Yun lang. Actually, marami pa akong pwedeng sabihin. Pero... edi magsalita ka pa. Edi max na natin. Nahiya ka pa eh. Nahiya ka pa. Basta yun nga, yung video, ito kasi si Kirby, kung ano sabi niya kasi kanina, pag-gising ko, nag-message siya. Panoorin mo itong video, ito yung topic natin. Alam ko, napaka-depressing. Ano ba? Lagay mo kaya yung link sa description. Lalagay ko. Para maintindihan ng mga listeners natin what we are talking about. Ewan ko, for me, I find it depressing. Pero, parang totoo lang. Totoo lang. Pero kasi, medyo, nakakalungkot. Kung ganun talaga, if that video predicts na ganun na mangyayari. Well, let's see. Ayan. So, anyway, sana may napulot kayong kabalbalan sa amin. Oo, ang dami namin daldal na naman. Talaga, grabe. Oh, again, thank you. And, I would like to say thank you again sa mga listeners. Sobrang nakakataba po ng puso. Salamat, and we are, ending season 1 of Car Talks with Eric and Jeannie. So, ano ba meron sa season 2? Yan. Sa season 2, may hot topics. Ay, anong hot topics? Hot topics. Dahil napansin namin na mga listeners nakikinig pag kabalbalan at kalokohan ng topic namin. So, kung ano yung topic natin na about sex. Ang dami nating listeners. So, ano ba gusto niyo maging Margie Holmes? Dr. Margie Holmes sa natin? So, abangan niyo yung mga episode namin about grapes. Alam mo yung grape ubasan. Dapat meron tayong parang letter sender. Na may problema sa kanyang sexual relationship problems or sexual problems. Feeling ko maraming bubuksan namin ang inyong mga isipan. So, may nakita nga akong video kanina. Yung Kirby, doon din sa author ng video na we're talking about. What is orgasm? Ayan. So, gusto nyo yan. Ibibigay namin sa inyo. Gusto niya ng ganyan, ha? Gusto mo to, di ba? Abangan nyo yung episode namin about the big O and how to grade pick. Mag-uubas. Sa mga nakakaalam kung ano yung pag-uubas. Sa mga friends kong sa mga Becky friends ko, sa mga Becky sisters, I think you know what we're talking about, yung pag-uubas. Gusto nila yan, di ba? Wala akong alam dyan, pero alam ni Albert yan. Kaya sasakay ako sa pag-uubas. Hindi mo naman kaya mag-ubas. Feeling ko di mo naman magagawa. Hindi ko kaya mag-ubas, pero kaya kong mambrocha. Kadiri. Kadiri. Kasi natin itong episode na to. Ayan. Salamat sa inyong mga nakikinig at 48 minutes na. At gusto ko nang lumabas at gusto kong bumili ng balat. Sana meron kasi gusto mag-barbecue ni Kirby. May luto daw si Tita na laksas. So, yeah. Anyway, so thank you guys for listening sa aming episode ngayon. At tapos na ang season 1 ng Car Talks with Eric and Jeannie. Season 2021. Abang-abang kayo sa bago naming season. Mas juicy. Beefier. Bolder. Fruitier. 2.0, char. Na season ng Car Talks with Eric and Jeannie. Ayan. So, we will end today's episode. Enjoy your work week. And Merry Christmas. Bumabati na ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa mga blinks dyan, support Blackpink. Bili-bili rin ng membership sa YouTube. Magkano ba? Wala lang. May dalawa kang option. Merong 1799
$1,799 a month? Hindi, one time payment. Ano yung membership sa YouTube ng Blackpink? Oo. Dapat sa channel nila. So, pag bumili ka nun, pwede mo nang panoorin yung concert sa 27. Ano pang benefits, no? Yun lang. Yun lang, yung sa 1,799. Tapos yung dun sa 2,399. Okay. Na kinuha mo? Yun ang binili ko. The premium? Yeah, ang tawag Plus. Plus membership. Blackpink Plus. Ganun. iPhone lang. Yan, yun yung nakalagay dun eh. Okay, whatever. Ang perks naman nun, pwede mong panoorin yung concert, tapos pwede mo rin panoorin yung, ano to? May replay kasi nung concert just in case na chumaki yung, yung connection mo. Meron ka replay. May replay. Unlike dun sa 1,799, walang replay. Meron ding replay yon. Kaso dito sa, sa Plus, meron kang behind the scenes. May BTS. Ayan, may pa BTS, di ba? So, alam mo, sa totoo lang, mura na yung 2,400 kasi pag totoong nanood ka na ng concert nila, pumapalo ng mga 6,000 at ang VIP is around 20K. Actually, yung ano. So, yung 2,400, okay na yan. Kung tunay kang fan, yeah. You'll pay. And you will enjoy. Watch it legally. Oh, naku, bakit marami mga illegal? So, sa mga bata dyan na hindi afford bilhin yung concert, siguro pwede kayong mag-share ng account. Sa YouTube pwede naman yun Share pwede the accounts. Share kayo ng account. So, patak-patak na lang mga best. 5 kayo. Share tayo. May replay naman best, kung mo na manood nito. Tapos, kung mo nanood live, bukas ka manood. Ganun ba? Ganun, share lang. Pero since pandemic, bawal magpunta sa bahay. Pero kung kaya nyo naman, mag-test kayo. Joke lang. Anyways, it's already 51 minutes. Yeah. Sabi ko, tatapusin ko na, pero chumika pa ako. Chika pa more. Ayun. So, bye guys. Enjoy your week. Happy weekend. Don't forget to mask up. Bye-bye.